Maniwala naman ako, yung matandang yon, anong sinasabi sakin? Natural na bihasang mangingisda, ilang taon na akong nangingisda. Ni kaliskis ng isda wala akong nakita, kailan pa ako makakaipon para makapag-asawa. Kay Miaoy. Hawak mo ang cosmic rod. Kahit ang mga riyam ay kusang nagiging isang lawa para sa'yo mangista, nagpapanggap ka pa. Malapit nang mag-expire ang upa na iniwan ng matandang yon. Malapit na akong mawala ng tirahan sa katawan kong to. Mahirap ang magbuhat ng bloke. Kataantaduhan, kami ay mga Immortal King level na banal na hayop. Madali mong naapi, tapos sasabihin mong mahina katawan mo. Masama ka talaga, matanda. Ang Realm Seal na iniwan ng iyong master, ang Supreme Celestial. Kahit sabay-sabay kaming apat na banal na hayop kumilos. Hindi namin may galaw, talagang si Emperor Yi Qian. Pagkatapos muling magsimula, sa loob lang ng mahigit 10 taon, umabot na sa rurok ng mundo. May balita na si Emperor Yi Qian ay kumakain ng banal na hayop. Napakaraming banal na hayop ang kinain niya. Kailangan nating tumakas. Ang aking Dragon Flame ay kayang sunugin ang lahat. Six na, patayin natin si Emperor Yi Qian. Ang lakas ng hatak. May malaking isda na nahuli. Tingnan mo ang swerte ko, kahit na pumutok ang tubo. Ang pagong at palos na to ay bihira. Nasira ang mga meridian, malubha ang sugat. Hindi na ako makatakas. Talaga bang si Yanruyo ay magiging pampalakas ng Immortal Cauldron? Ayaw kong tanggapin. Bini-bini. Ayos ka lang ba? Isang kamay lang, naapi ang apat na banal na hayop. Ito kaya ay isang nagkatagong tunay na immortal. Senyor, pakiusap tulungan mo ako, iligtas mo ang buhay ko. Gagawin ko ang lahat. Tunay na immortal. Ay, nagkakamali ka, isa lang akong mangingisda. Para magpagamot, pumunta ka sa ospital. Wala akong lisensya sa medisina. Pwede akong makulong sa illegal na paggamot. Ako si Yanruyo mula sa Yan Family. Hinahabol ako. Malubha ang sugat ko, malapit nang mamatay. Ang galing mo, Senyor. Kahit ang banal na hayop na Azure Dragon at Black Tortoise ay madali mong naapi. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Ang galing, naapi ang banal na hayop. Itong dalawang to, sila. Ito ay 1,000,000. Tunay na immortal, nagmamadali akong umalis ka, ito lang dala ko. Alam ko, para sa tunay na immortal, pera ay parang basura. Pero kahit ayaw mo, kailangan kong ibigay. 1,000,000, ate, tinutukso mo ba ako? Pero kuya, hindi rin talaga ako marunong ng medisina. Miss, hindi talaga ako tunay na Diyos, hindi kita kayang gamutin. Alam ko, nasa panahon ng pagtago at pagsasanay ang tunay na Diyos, hindi dapat kumilos. Pero ngayon, buhay ko ay nakasabit sa isang hibla. Tanging ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ang tunay na Diyos ay nagpapakasakit sa mundo para sa puso. Siguradong kailangan ng pera. Basta pumayag kang tumulong, handa akong magbigay ng 1,000,000,000 pa. Sige na nga, sige na nga. Ang pagligtas ng isang buhay ay higit na mabuti kaysa magtayo ng 7 palapag na pagoda. May pagkakataon tayo, ngayon ay gagawa ako ng eksepsyon. Maraming salamat, tunay na Diyos. Wala akong may babalik, gusto ko lang na palaging kasama ka. Sa hitsura niya, mukhang hindi naman ganoon kalala ang sugat. Paano ko ito palalampasin? Ah, eto na. Itinuro sa akin ng matandang lalaki ang isang lutuing gamot. Sakto lang para sa mga pasa at bali, at para bumalik ang lakas. May paraan na ako para sa iyong sugat. Totoo ba? Ikaw. Kailangan mo lang kainin ang 2 hayop na ito. Gagaling ng kusa ang iyong mga sugat. Kapag kinain ni Senyor ang laman ng banal na hayop sa antas ng ruyo, baka sumabog ka sa lakas na taglay nito. Walang problema. Iluluto ko ito bilang lutuing gamot. Pahihinain ang kapangyarihan nito hanggang sa maging sapat para buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Basta't may hininga ka pa, makakabalik ka sa dati. Napakamaalalahanin mo, tunay na Diyos. Naplano mo na ang lahat ng ito at handa ka pang magpakababa para gawin ito ng personal. Maraming salamat, tunay na Diyos. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Kaawaan mo kami, Emperador Yi. Maglilingkod kami sa iyo. Emperador Yi, may pamilya akong umaasa sa akin. Patawarin mo ako. Emperador Yi, papatayin mo ang banal na hayop, magdudusa ka sa langit.
Ang galing mo talaga, Senior. Pinatay mo ang ika-4 na antas na banal na hayop. Parang naghiwa lang ng pipino o nagtabas ng gulay. Mukhang hindi pa dapat mamatay si Yanruyo. Sa sandali ng panganib, nakilala pa kita. Isang taong may mataas na kaalaman. Kahit na ika-4 na antas na banal na hayop sa antas ng Diyos, madali mo lang itong pinatay. Baka sakali. Bumalik na ang emperador mula sa pagsubok. Talagang siya ang emperador. Bumalik na ang emperador. Bumalik na siya. Panahon na para buhayin muli ang langit. Hindi ko alam kung sapat ba ang mga halamang gamot. Bahala na. Malaki na ang ginastos niya, dadagdagan ko na lang ng mga halamang gamot na itatanim ko. Kahit konti lang, hindi naman ito kakainin ng 3 tao. Hindi 3 tao. Bunga ng ginseng, diw ng paglikha. Hindi lang ikaw ang nagluto ng sabaw. Dinagdagan mo pa ng napakamahal na mga halamang gamot. Napakabuti mo sa akin. Tunay na Diyos. Kahit malayo pa, naamoy ko na ang napakalakas at masaganang espiritu. Kapag kinain ko ang sabaw na niluto mo, siguradong mabubuo muli ang aking mga ugat. At babalik sa ruro. Ang sabaw na ito ay may kapangyarihang lumikha. Pero iba-iba ang pangangatawan ng bawat tao. Iba-iba rin ang pagtanggap nila. Nakadepende na lang sa'yo. Magpagaling ka na lang, maghahakot na ako ng kahoy. Salamat po. Tiyak na may kapalit ang lahat. Nakatalaga na ang lahat. Naiintindihan ko po. Nakalusot din sa wakas. May pambayad na ako para kay Miaoy. Ang baho. Yefan, lumabas ka. Tita Zikai, bakit kayo nandito? Nasaan si Miaoy? Hindi ba siya sumama? Huwag kang magtanong ng di dapat. Narito ako para sabihin sa'yo. Makipaghiwalay ka na sa anak ko. Makipaghiwalay? Bakit naman po, tita? Bakit? Kadiri kang probinsyanong hamak. Wala kang alam kundi mangista. Nangangarap ka pang umangat. Ano naman kung taga-probinsya? Di ba karapatan din naming magmahalan? Pag-ibig? Magkano ba ang halaga niyan? Ang tagal na ng ate ko sa'yo. Siya ang laging tumutulong sa'yo. Kung hindi, namatay ka na sa gutom. Dapat ka bang magsalita ng pag-ibig? Mabubusog ka ba sa pag-ibig? Bakit hindi? Noong nalunod ang tita ninyo, ako ang sumagip sa kanya mula sa palaisdaan. At lahat ng kinita ko sa pagtitinda ng isda, ibinigay ko sa inyo. Ngayon, bigla kayong nagbago ng ugali. Tama na. Ayoko nang makipagtalo. Narito ako para ipaalam sa'yo. Hindi para humingi ng payo mo. Isang dukhang di kayang magbigay ng 1,000,000 dote. Huwag mo nang sayangin ang ate ko. Kagandahan niya. Maraming mayamang negosyante ang gustong magpakasal sa kanya. Ipinagpapalit niyo ang anak niyo sa pera. Iano naman? Kung kaya mong magbigay ngayon na 1,000,000 dote, agad na pakakasalan ka ng ate ko. 1,000,000 lang. Bibigyan ko kayo. Tama na, Yefan. Huwag ka nang magpumilit. Ako ang nagpasya na makipaghiwalay. Walang kinalaman dito. Ang nanay at kapatid ko. Bakit? Pangisda lang ang alam mong gawin araw-araw. Ano pa bang alam mong gawin bukod sa pangingisda? Sabihin mo sa akin. Kapag kasama kita, wala akong nakikitang pag-asa. Pero sinabi sa akin ng guro ko sa pamamagitan ng pangingisda. Tama na. Kalimutan mo na ang mga pantasyang iyan. Ang sinasabi mong gurong iyan, isang maruming pulubi lang na nagkakalakal ng basura. Maaari lang niyang lokohin ang mga tulad mong tanga. Ate, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Mga tulad niyang palamunin. At tamad na dukha, hindi kailanman malalaman kung anong uri ng pagkakataon ang Harapin mo. Yefan, tutuhanan ko sa iyo kung bakit pinaghiwalay ko kayo ng anak ko. Dahil napili ang anak ko ng pamilya, Wang na cultivator, bilang Heavenly Maiden, sa Immortal Fate Assembly. Ikakasal siya kay Wang Teng, ang Dragon Child ng Wang family. tama. Kapag ikinasal na ang ate ko kay Master Wang, makakami siya ng Immortal Fate. Hindi lang yumaman ang pamilyaan. Makakapag-cultivate pa ang ate ko. Makakatuntong siya sa landas ng cultivation. Ikaw na mahirap na mangingisda, karapat-dapat ka pa ba sa kanya? Kaya ganyan kakabilis makipaghiwalay sa akin. Dahil lang sa walang katiyakan na oportunidad. Pasensya na, Yefan. Malakas ang pamilya Wang. Hindi ko kayang lumaban. Kapag nalaman nila ang relasyon natin, papatayin ka nila. Para sa kaligtasan mo, wala akong magawa. Tama. Pabigat ka lang, walang silbi. Ang galing ng sinabi mo, ate. Dapat matagal na kayong naghiwalay sa ganyang klaseng tao. Sa hinaharap, kahit sa Tianjin. May lugar ka na. Itong mahirap na mangingisda. Hadlang lang siya sa cultivation journey mo. Tama. Kapag ikinasal ka na kayong Master Wang Teng, at magkaanak kayo, baka maging cultivating family din ang pamilyaan.
May tatag ang pundasyon para sa libu-libong taon. Ano bang immortal fate yan? Ano bang libu-libong taon yan? Kayo, nagbenta ng anak para sa kayamanan. Kayang-kaya ninyo yan. Payo ko sa'yo, ang katulad ni Wang Teng, naglalaro lang yan sa'yo. Bibigyan ka lang niya ng konting pabor tapos, Si Young Master Wang Teng, ikaw na mahirap at hindi lumalabas ng bahay. Ang magsasalita tungkol sa kanya. Hoy, basura. Kung ngayon ka luluhod at magmamakaawa, baka maganda ang loob ko. At bigyan kita ng pera, hindi ka na magutom. Sa buhay mo, akala ko ba iba kayo? Palalo pala kayo. Nagkamali ako sa inyo. Lumabas kayo. ayaw ng mukha, binigyan pa. Lumabas? CJ, matapang ka. Tingnan natin, ikaw na mahirap. Kung wala ang tulong ng pamilyaan, kailan ka magugutom at aalis? Yefan, sana huwag mo akong sisihin. Kung mabubuhay ako, babalikan kita. Mayaoy. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Huwag niyong hamakin ang mahirap na kabataan. Magkakaroon kayo ng pagsisisi. Ginoong Immortal, ganap na gumaling ang aking mga sugat at higit pa rito. Ang enerhiya mula sa medikal na pagkain ay naging biyaya pa sa akin. Tumibay pa ang aking pagunlad. Gumaling ang sugat at umunlad pa ang kakayahan. Sigurado ka? Iyak na tiyak, Ginoo, pagkatapos kong kainin. Hindi lamang naibalik ang aking nasirang mga daluyan at Sea of Bitterness, kundi naabot ko pa ang ikalimang antas ng pag-immortal, ang Mystic Realm na Immortal Platform. Isang ordinaryong pagkain may pagong at palos lang, talagang pinaniwalaan nitong tanga na. Ito'y mahiwagang gamot. Pero sa hitsura ng dalagita, mas maayos na kaysa dati. Mabuti na rin. Mas komportable akong tanggapin ang pera. Isang simpleng gawa lang naman. Walang anuman. Alam kong sa inyo, Ginoo, ay walang anuman ito. Ngunit para kay Ruyo, ito'y buhay na pagliligtas. Huwag kayong mag-alala, Ginoo, pag-uwi ko. Sasabihin ko ito sa aking ama. Balang araw, isasama ko siya upang personal na magpasalamat. Sabihin mo sa tatay mo. Kung sasabihin mo sa tatay mo, edi mabubunyag na. Ang illegal kong panggagamot? Parang pinapalitan mo ng masama ang kabutihan. 1,000,000. Ilang taon kaya ako sa kulungan? Huwag. Nakatago ako sa mundong ito para magsanay. Hindi dapat masyadong makisangkot. Isang beses lang, eksepsyon na. Pasensya na, Ginoo, kulang sa konsiderasyon si Ruyo. Ang dakilang anak ng kilalang pamilya ng mga immortal, si GNG, yan. Tinatawag na Ginoong Immortal, ang isang probinsyanong ignorante. Kung malaman ng iba, hindi ba katatawanan lang? Sino sila? Ginoo, sila ang mga basurang humahabol sa akin. Wanghay, kayong mga wang humahabol sa akin. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng aming pamilyang yan? GNG, yan, nagbibiro lang kayo. Sumusunod lang ako. Sa utos ni Ginoong Wang Teng, naanyayahan kayong magkape sa amin. Huwag niyo kaming mga tauhan, na itong pahirapan. Mangarap kayo. Narito ang Ginoong Immortal na nagtatago sa mundo. Hindi niyo ako maaring dalhin. Immortal na nagtatago sa mundo? Ito ba ang ignoranteng yon ang sinasabi mo? Siya nga. Yan Ruyu, mukhang desperado ka na at kahit sino na lang. Tawag ka ng tawag ng immortal. Tingnan nga natin kung ano ang kayang gawin nitong immortal. Sandali. Pag-usapan natin ito. Takot na, no? Kung takot ka, lumuhod ka at magmakaawa. Baka buo pa ang katawan mong ilibing. Yan Ruyu, tignan mo ang immortal mo. Duwag pala. Mas mabuting sumunod ka na lang ngayon. Sumama kayo sa amin, kung hindi, ngayong araw na ito ay siguradong mamamatay ka. Kahit na dumating ang emperador ng langit. Hindi kanya mapoprotektahan, sabi ko. Wanghe. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak ng inyong pamilyang Wang. Ang inyong pamilyang Wang, ang inyong kilin na si Wang Teng, sa loob ng maraming taon para sa pag-cultivate, ay naghuli kahit saan ng mga babae na may espesyal na pisikal na konstitusyon upang gawing mga immortal cauldron. Ang ganitong pamamaan ay walang pinagkaiba sa mga demonyo. Kahit na sumama ako sa inyo, ako pa rin ay mamamatay sa kamay ng sadistang si Wang Teng. Magpakalaki-laki ka. Ang aming binata na si Wang Teng, ang may pinakamataas na talento sa immortal cultivation sa aming pamilyang Wang. Ngayon ay tinatawag na siya na may kapasidad ng isang Great Emperor. Lalo pa siya ay naging estudyante ng Great Emperor ng Yuhua Divine Dynasty. Ngayon ay nasa Immortal Platform Secret Realm na siya. Isang hakbang na lang ang layo. Sa pag-breakthrough bilang Great Emperor, dapat kang maging karangalan na mapili ng aming binata upang maging isang cultivation furnace.
Kaangalan, nakakadiri lang ang nararamdaman ko. Isang hamak na tao na umaasa sa mga gawaing demonyo para mag-cultivate, nangangarap pa na maging Get Emperor. Panaginip na lang niya yan. AMEA, ayaw na mabuting pakikitungo. Gusto na masama? Huwag mong sisihin ang aking kamay na walang awa. Hindi naman makakaapekto ang bangkay sa paggawa ng Immortal Cauldron. Pero nagtataka ako, ikaw na isang nasugatan na. Cultivator ng Will C. Secret Realm. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para makipaghamon sa amin? Sino ang nagsabing ako ay nasa Will C Secret Realm? Sa tulong ng Senior, ako ay naka-breakthrough na sa Immortal Platform Secret Realm. Ako ay gumawa lang ng kaunting pagsisikap. AMEA, katawa-tawa, isang ordinaryong mortal lamang. Ang makakatulong sa isang cultivator na mag-breakthrough sa Immortal Platform Secret Realm, kahit na magsinungaling ka man, maghanap ka naman ng magandang dahilan. Ang ganitong langgam, ay akong durugin gamit ang isang daliri ko. Pagpakalaki-laki ka, naglakas loob kang mapakita ng kawalang galang. Sa Senior, ang inyong pamilyang Wang ay may daan na patungo sa kamatayan. Kung kikilos ang Senior, ang inyong pamilyang Wang ay siguradong mawawasak. Hay nako, ang batang to, inilalagay ako sa alanganin. Hindi talaga madaling makuha ang 1 milyon. Dapat maging mapagpakumbaba. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan? Paumanhin, Senior, alam ko na ang aking pagkakamali. Katawa-tawa, wasakin ang aming buong pamilyang Wang? Ay, talaga naman, matagal na kaming hindi nagpapakita ng aming kapangyarihan. Anumang aso't pusa ay maaring magsalita ng malakas. Sa harap namin, Ruyu, medyo nag-exaggerate din siya. Ako, sa totoo lang. Senior, ito talaga ang hindi ko na matiis. Tinawag niya kayong aso't pusa. Kung kayo ay aso't pusa, Ang kanilang pamilyang Wang ay mas mababa pa sa hayop. magpapalaki ka, naglakas loob kang hamakin ang aking pamilya. Ngayong araw, iyak na gagawin ko sa iyo ang probinsyang yan. Nabalatan ang balat, tanggalin ang buto, at ilagay ang ulo sa ilaw. Mga tao, hulihin siya. manood ka na lang sa tabi, Senior. Ako na ang bahala sa kanila. Hoy, huwag kang padalos-dalos. Di siya kalaban ng mga to dati. Paano naman tataas ang lakas niya sa pagkain ko lang? Mabubuko tayo kapag umaksyon siya. Huwag kang mag-alala, Senior. Mga hamak na tauhan lang ito. Hindi talaga sila kalaban ko. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Sa dagat sumilang ang buwan, dumating ang Immortal King sa kalangitan. Immortal Platform Secret Realm, ikalimang realm ng cultivation. Paano possible yon? Kalahating araw lang ang nakalipas. Nasa unang realm ka pa. Paano ka nakasulong ng ganun kabilis? Naka-breakthrough nga talaga ang batang to. Ano bang impossible? Sa tulong ni Senior, Kahit 4 na realm sa kalahating araw, o kahit umakyat sa langit ng buong araw, walang impossible. Ah, maliit na bagay lang yan, di worth it pag-usapan. Miss Yan, kahabagan. Di ko nakilala ang tunay na dalubhasa. Pakiusap, patawarin mo ako. Senior, ano ang gagawin natin dito? Matagal na akong nagtatago, di na ako nakikialam sa mundo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Opo, Senior. babasagin ko lang ang cultivation mo ngayon. Iwan ko ang buhay mo. Sabihin mo kay Wang Teng, ang galit ngayong araw. Ako mismo ang maniningil sa kanya. Umalis ka na. Opo, Hoy, Ruyu, yung sinabi mong Wang Teng. At yung Immortal Ascension Cauldron, ano ibig sabihin? Senior, naiinis ako pag naalala ko yan. Si Wang Teng kasi, dahil mataas ang cultivation niya, at estudyante pa ni Emperor Yu Hua, gumagamit ng mga demonyong paraan. Gusto niyang gamitin ang mga babaeng may espesyal na katawan, para sa Immortal Ascension Cauldron, para umabot sa Emperor Realm. Nagpakasal siya sa amin pero pek lang. Iba talaga ang plano. Nahalata ko, pinahuli niya ako. Kung di dahil sa'yo, Senior. Patay na sana ako. Ganun pala si Wang Teng. Si Miao Yi, Senior, paano mo nalaman? Bukod sa Qin, meron pang isa, si An Miaoyi. Napili rin ni Wang Teng. Pero mas malala ang kwento niya. Pinuwersa siya ng nanay at kapatid na pakasal. Kay Wang Teng. Pero di naman talaga siya pakakasalan ni Wang Teng. Gagamitin lang siya para sa Immortal Ascension Cauldron. May kasintahan pa raw siya. Kung malalaman niyang mamamatay siya, hihiwalayan kaya niya yung kasintahan niya? totoo ba ito? Tiyak na totoo. Ang pamilya Wang ay lubusang naghanda para rito. Pinangalanan pa nila ang seremonya ng palayok ng immortalidad. Tinawag nila ang kumperensya ng immortal na kapalaran. Kaya pala ako iniwan. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Hintayin mo ako, Miao Yi. Sisiguraduhin kong ililigtas kita kahit mawala pa ang buhay ko. Bakit napakagalit ng matanda? Baka si An Miaoyi ang Kasintahan niya. Ang lakas ng loob ng pamilya Wang. Hinahamon nila ang matanda. Ang kanyang minamahal. Karapat dapat silang mamatay. Sandali, matanda. sasamahan kita sa paghihiganti sa pamilya Wang. Hinamon nila ang minamahal ng emperador ng langit. Ang pamilya Wang. Ay hindi na dapat umiral. Komperensya ng immortal na kapalaran? Sa mismong komperensyang ito, pahihirapan ko ang pamilya Wang para sa emperador ng langit. Mga kababayan, ngayong araw, ang aking anak na si Wang Teng.
ang nag-organisa ng kumperensya ng immortal na kapalaran. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ako si Wang Chengkun, taos pusong nagpapasalamat. Tio Wang, kasalukuyang nagmemeditasyon ang aking guro. Nasa kritikal na yugto na siya. Hindi siya makakadalo sa masayang araw ni Wang Ting. Ngunit inutusan niya akong magdala ng regalo. Dalhin dito. Ito ang gamot ng walang kamatayang dragon. Isinilang mula sa dugo ng banal na dragon. Kung inumin ng isang naghihingalo. Makakabuhay siyang muli. Ito ang regalo ng aming imperyo ng Yuhua para sa masayang araw ni Wang Ting. Ang ganda. Kahanga-hanga. Kahit ang bihirang gamot ng walang kamatayang dragon ay ginawang regalo, mukhang ang pagpapakasal ng kapatid mo kay Wang Ting ang pinakamagandang desisyon. Mas mabuti ito kaysa sa mahirap na lalaki. Mas mabuti ng libo-libong bises. Noon, ayaw pa ng kapatid ko. Kapag nagkaanak na siya, na may kakayahang magkultibasyon, malalaman niya kung gaano katama ang pag-iwan niya sa mahirap na lalaki. Yemye. Napakabait ng dakilang emperador. Isang malaking karangalan para sa pamilya Wang, na maging estudyante ng dakilang emperador ang aking anak. Biyanan, oras na para gawin ni Wang Ting. At ng aking anak ang seremonya ng kasal. Magiging pamilya na tayong lahat. Magiging pamilya kay Wang Ting? Kaapat-dapat ba kayo, mga hamak? Nakita ko na si Ginoong Wang Ting. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Wang? Hindi ba ito ang kasal ninyo ng kapatid ko? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin? Malalaman mo rin mamaya. Ikaw si An Miaoyi, di ba? Maganda. May itsura ka naman. Pwedeng-pwede pang laruin. Pero kung gusto mong maging babae ni Wang Ting, hindi ka pasapa. Ah, si Junior Brother Wang Ting pala. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gagawin? Sa araw na ito ng Immortal Fate Assembly, ako si Wang Ting Yuhua ang magiging immortal. Ang araw na aakyat ako bilang Great Emperor. Pero bago yon, may isa pang mahalagang hakbang, ang yalay ang dugo sa Immortal Ascension Cauldron na ito. Upang tulungan ako, at ikaw, mayroon kang Puryin Constitution. Ang pinakaangkop na katawan para yalay ang dugo sa Immortal Ascension Cauldron na ito. Ikaw ang pinakamahalagang hakbang ngayon. Gusto mong gamitin ang aking anak na babae bilang handog para tulungan kang magsanay. Tama, pagkatapos ng lahat, bibigyan ko ang inyong pamilya ng malaking gantimpala, tiyakin ang inyong kabuhayan. Sa hinaharap, ano? Salamat, Young Master Wang. Ikaw ba ang kikilos, o ako ang tutulong sa iyo? Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto ng masama. Kung hindi ka sasang-ayon, ngayon, lahat sila ay mamamatay. Ikaw, 3 anak, bakit ka nakatayo lang diyan? Gusto mo bang mamatay ako? Hindi ka pa sumunod kay Young Master Wang Ting. Ate, bakit ka nakatayo lang diyan? Kung magagalit si Young Master, konting mamaya. Tayong lahat ay mapapahamak. Gusto mo bang mapahamak kami? Nasa akin ang iyong pamilya, at bukod pa riyan ang maging Cauldron Furnace para pataasin ang antas ng aking anak, ay isang karangalan para sa iyo. Yifan, pasensya na. Miaoyi, sa susunod na buhay na lang tayo magiging mag-asawa. Ifan, mahirap ka, talagang hindi ka nawawala. Nandito ka pa rin para manggulo. Miaoyi, Huwag kang lumapit. Miaoyi, huwag kang mag-alala. Siguradong ililigtas kita. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Ano ang ginagawa mo dito? Ako mismo ang gusto maging. Alipin ni Young Master Wang Ting, umalis ka na. Narinig mo ba? Walang kwenta. Huwag kang makialam, umalis ka na. Sinira mo ang aming magandang plano. Miaoyi, alam ko na ang lahat. Dahil lang sa gustong saktan ako ng Wang family, kaya tayo naghiwalay. Pero wala ka sa tabi ko. Anong pinagkaiba ko sa isang kabit? Ako si Yefan ngayon. Kahit mawala ang buhay ko, hindi kita hahayaang isakripisyo sa walang kwentang immortal cauldron na yan. Kung sino man sa kanila ang magpipilit sa'yo, makikipaglaban ako.
Saj. Naiyak ako. Sobrang natouch ako. Ikaw si Yefan, di ba? Yung walang kwentang fiyank niya. Pero mas gusto kong laruin ang mga may asawa. Mas masa. Bibigyan kita ng pagkakataong maging alipin ko. Pero may isang kondisyon. Lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Tapos handog mo siya sa akin. Ano sa tingin mo? Pwe, panaginip lang yan. Binigyan ka ng mukha, ayaw mo pa. Baliin ang mga paa at kamay niya. Gusto kong makitang mabuti niya. Kung paano ko lalaruin ang babae niya. Sasabihin ko sa inyo, malapit ako sa isang malakas na immortal cultivator. Kung nagalawin niyo ako, hindi maganda ang kahinatnan niyo. Immortal Cultivator? Ikaw pa ang magsasabi niyan? Ang aming Wang family ay kilala bilang century-old cultivation clan. Pero walang sinuman ang naglakas loob magtawag sa sarili bilang Immortal Cultivator. Bilisan niyo. Pagkatapos kong maglaro, gagayahin ko sina Ganjiang at Muyi. At itutunaw silang lahat. Padagdagan ang kapangyarihan ng Immortal Cauldron. Simulan niyo. Tigilan niyo yan. Wang Teng, ang inyong Wang family ay may paraan para pinunta. Ito ang young mistress ng cultivation clan na Yan family. Bakit siya nandito? Sabi nila, si young Master Wong Teng ay nagdala ng mamahaling regalo. At personal na nagpropose. Pero tinanggihan siya ni Miss Yan. Nagbago na kaya ang isip niya ngayon? Parang hindi eh. Nakita niyo ba ang espada sa kamay ni Miss Yan? Mukhang sumusuporta pa siya sa lalaking to. Kaya pala may lakas ng loob makipag-away sa Wang family. Kilala pala si Miss Yan. Ganitong uri ng tao. Ang makipaglaban sa senior ay kaaway ng aming Yan family. Tama ba ang narinig ko? Tinawag siyang senior ni Miss Yan? Yefan, paano ka biglang naging? Sino ni Miss Yan? Gumawa ako ng medicinal cuisine para sa kanya, tinulungan ko siyang mag-breakthrough. Tapos, nagpumilit siyang ituring ako bilang senior. Hindi ko na napigilan kaya pumayag na lang ako. Isang medicinal cuisine lang para makapag-breakthrough si Miss Yan. Yefan, marunong ka rin ba ng cultivation methods? Itinuro sa akin ng master ko noon. Kaunti lang ang alam ko. Senior, huwag kang magpakumbaba. Si Senior Wang Teng ay tunay na. Nakatagong tunay na diwata. Kahit ang 4 na banal na halimaw ay madaling napapatay. Ginawang pagkain para sa pagsulong ko, ang inyong angkanwang. Gayon ay nangahas mang agaw sa kanyang minamahal. Tiyak na wawasakin. Yefan, ang galing mo pala. Bakit hindi mo sinabi agad? Nag-alala ako ng sobra. Natakot pa ako na baka apihin ka ng angkanwang. Kaya tayo naghiwalay. MSN, huwag mong sisihin si Senior. Si senior ay nagsasanay ng puso sa mundo. Hindi dapat kumilos. Ngayon lang dahil nasaktan ka ng angkanwang. Kaya lumabas para suportahan ka sa kanyang presensya. Ang maliit na. Ang kanwang ay walang halaga. Yefan, akala ko hindi na kita makikita. Ang mga langgam na ang kanwang ay hindi karapat-dapat sa aking pagkilos. Tara na tayo. Wang Teng, lumuhod ka agad. At humingi ng kawad kay senior at kay MSN. Kung hindi, wasakin ang angkanwang ngayon. Kasalanan, ang babaeng ito ay ibinabaon ako sa hukay. Papatawarin ko ang impostor na ito. Gising ka ba? Siya ay nakatagong diwata. Wasakin ang angkanwang, wasakin mo ako. Halika, narito ako. Patayin mo ako. Patayin ang lahat ng angkanwang. Ang angkanwang ay mapang-api at malupit. Laban sa batas ng langit at tao, kahit hindi ako kumilos, ang langit mismo ang mabawasak. Magpapadala ng parusa, magwawasto ng mali. Parusa ng langit. Natatakot ako. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako tulad ni Yanruyu na tanga. Ang mga paluloko mo ay hindi gumagana sa akin. Kunin ang kanyang dila at tahiin ang bibig. Gagawin ko siyang hindi makapagsalita habang buhay. Wang Teng, sobra ka na, Yefan. Ipakita mo ang tunay mong kapangyarihan, patawarin niya tayo. Ako, Kapangyarihan, siya ay ordinaryong tao. Anong kapangyarihan? Bastos Wang Teng, si Senior ay nagsasanay sa mundo. Hindi dapat kumilos, ngunit hindi ito dahilan. Para siya ay hamakin, ngayon ay ako ang magtuturo sa iyo. Para kay Senior. Alam ko na, ang galing niya mang brainwash. Ginulo niya kayong mga babae, ngunit ikaw na unang antas na immortal. Ano ang ituturo mo sa akin? Ako ay ikalimang antas na dakilang immortal. Kahit sinong tauhan ko, ay kayang wasakin kayo. Palaka sa balon, hindi mo alam kung anong pagkakataon ang nakuha ko. Halika. Ipakita. Anong inaantay nyo? Sugod. Naghahanap ka ng away. Kailan ka pumasok sa Fifth Realm?
Immortal Ascension 5th Realm, Immortal Terrace Secret Realm. Sa buong Tianjin, maliban kay Wang Teng, 1,000 taon nang walang nakakaabot sa realm na ito. Ngayon, si Miss Yan ay nakabuo. Baka siya nga ang nakatagong tunay na immortal. Naalala ko, dati, first realm pa lang si Miss Yan sa cultivation. 4 na realms sa kalahating araw? Diyos, sobrang himala. Pagpupugay sa tunay na immortal. Senior, kapayapaan sa'yo. Manugang kong mahal. Manugang, anak, nagkamali ako sa'yo noon. Kuya, may ganito ka palang kapangyarihan. Mali ang tingin ko sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Nga, kuya, patayin mo na si Wang Teng. Naglakas loob siyang gamitin ako. Kami, para takutin ang ate ko. Yefan, magkasama na tayo magpakailanman. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Senior, ano ang gagawin niyo sa Wang family? Maraming kasalanan ang Wang family. Dapat silang lipulin. Pero may awa ang langit. Ganito na lang, wasakin ang cultivation nila, gawing ordinaryong tao. Sandali lang, Senior. Ako na ang magwawasak sa lahat ng Wang. Kahit langaw, hindi ko palalampasin. Isang impostor. Ang lakas ng loob. Isang salita lang, lipulin ang Wang family. Hindi mo ba alam na ang Wang family ay kinukupkop ng Yuhua Divine Dynasty? O naniniwala ka bang walang saysay ang Yuhua Divine Dynasty? Senior sister, may iba pang sikreto ba rito? Siyempre, may kinalaman ito sa ibang pagkakakilanlan ni Yan Ruyu. Hindi nyo alam? Normal lang. Anong ibang pagkakakilanlan? Huwag kang magpanggap dito. Si Senior ang tumulong sa akin para maabot ang realm na ito. Ngayong araw, hinamak niyo si Senior at pinilit niyo pa ang kanyang kasintahan na maging furnace. Ngayon, ako ang maghihiganti. Pala kay Senior. Takang bata, huwag kang magpasikat. Paano na ito? Ama, lumuhod ka at magsorry sa kuya ko. Kung hindi, bahala na kung Wang family ka pa. O Yuhua Divine Dynasty. Lahat kayo papatayin. Di ba, kuya? Salamat sa manugang ko. Kung hindi. Naloko ako ng mga hayop na Wang family na ito. Gusto pa nilang gawing furnace ang anak ko. Yemie, panaginip lang nyo yan. Mga tanga, kung hindi ko lang alam. Ang tunay na kalagayan ng pamilya Yan, lahat na naririto ngayon, ay malilin lang niya. Tigil na. Ang dami mong sinabi. Hindi ba para lang umantala ng oras? Huwag kang umasa. Ang pamilya Wang ay puno ng kasamaan. Walang makakapagligtas sa inyo ngayon. Tama. Ang pamilya Wang, ang masamang gawa ay sa sarili bumalik. Nakakatawa. Sa kalahating araw lang, ipinakilala ka sa ika-negatibo 5 antas ng pagiging immortal. Ito'y isang kasunduan lamang na pinag-usapan ninyo na impostor na ito upang linlangin ang lahat ng naririto. Ngayon, sa harap ng lahat, ilalantad ko kayo. Mga kapwa ko, ang dahilan kung bakit si Yan Ruyu ay mabilis na umakyat mula sa 1 hanggang 5 antas. Ay dahil sa kanyang lolo sa ina. Si Gay Juyu. Ano ang nangyayari kay Gay Juyu? Ang tagal ninyong nagtago ng pamilya Wang, ito lang pala ang lalabas. Si Gay Juyu nga ang lolo ko sa ina. Ngunit ano ang kinalaman nito? Sa pagtawid ko sa ika-negatibo 5 antas ng pagiging immortal, may kinalaman ito. At malaki pa nga. Ayon sa aking nalalaman. Si Gay Juyu ay hindi pa rin nakaabot sa antas ng Great Emperor. Ang kanyang buhay ay nalalapit na sa wakas. Sa pamilyang Gay at Yan. Ikaw lang ang naging immortal, kaya. Kaya't ang mabilis mong pag-unlad ay dahil ibinigay ni Gay Juyu ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa iyo. Akala ko ba seryoso siya? Nagpapanggap lang pala. Kaya pala siya ay nakatawid sa ilang antas. Dahil ibinigay sa kanya ang kapangyarihan ng kanyang lolo. Kung gayon, ang aking nilagang Dragon Turtle ay walang naitulong. Lahat ay aksidente lamang. Yefan, totoo ba ito? Huwag kang mag-alala, ilalabas kita ng ligtas. Kalokohan. Bagamat malapit nang maubos ang buhay ng aking lolo, Mayroon pa siyang 100 taon, hindi 3. Paano niya? ibibigay sa akin ang kanyang kapangyarihan. Ang pagtawid ko ay dahil sa tulong ng Senior Yan Ruyu hanggang ngayon. Tinutulungan mo pa rin ang walang kwentang ito sa pagpapanggap. Talagang curious ako. Ano ba ang ibinigay niya sa iyo? Para gawin mo ito. Bastos, inapayuhan kitang. Humingi ka agad ng kawad sa Senior. Kung hindi, kahit na ikaw ay ang pangunahing estudyante ni Emperor Yuhua. Gayon ay mawawasak ka kasama ng pamilya Wang. Yan Ruyu, muntik na kitang matakot. Ikaw ay isang baguhan lamang sa ika-negatibo, 5 antas ng pagiging immortal. Ako at ang aking ate sa pagsasanay ay matagal na nakatawid. Ano ang gagamitin mo para wasakin kami? O baka naman ang kasinungalingan mo ay pinaniwalaan mo na rin? Talaga bang naniniwala ka sa kung sinong manloloko na yan? Ay isang tunay na Diyos ng Yuhua. Matigas ang ulo. Kung ganoon, handa ka na sa parusa. Parurusahan na. Magkakagulo na talaga. Anong gagawin natin? Talagang walang alam, kaya walang takot. Ngayon, isasama ko kayong lahat sa aking kalderong pang-immortal. Para mas lumakas pa ito, at tulungan akong umabot sa rurok. Kapatid, dumating na ang tamang oras para sa ritual. Huwag nang magsayang ng salita.
Sage, Ano yan, huwag kang padalos-dalos. Huwag kayong mag-alala. Senior, may sarili akong diskarte. Tingnan nyo, bubunutin ko ang ulo niya. may pagkakaiba sa pagitan ng 5th Realm at 5th Realm. Nakita mo ba, yan Ryu? Sumunod ka lang sa masamang sining, kaya nauna kang umabante. Kung bibigyan mo pa ako ng ilang taon. Talagang bubunutin ko ang ulo mo. Senior, wala akong silbi. Mangyaring kayo na mismo ang kumilos. Wakasan niyo sila. Tama, sobra na ang Wang family. Di ko na matiis. Yefan, sampalin mo naman sila. Para na rin sa akin. Kung ikaw na malakas, di mo kaya. Paano pa kaya ako? Gusto mo bang mamatay ako? Kung ako mismo ang kikilos, parang binubuli ko lang sila. Kapag kumalat yan, tatawanan lang tayo. Sige na, dahil ligtas naman si Miaoy. Papatawarin ko ang Wang family ngayon. Pero sa susunod, kapag gumawa ulit sila ng masama, di ako mag-aatubiling kumilos. Umalis na tayo. Salamat sa paalala, Senior. Nagkamali ako, Ruyu. Wang Teng, ayaw ng Senior na magdulot ng karahasan ngayon. Kaya pinabubuhay kayo. Pero kung magagawa niyo pa rin ang masama, Talagang wawakasan kayo na senior. tumigil. Sinong nagpahintulot sa inyong umalis? Kanina pa kayo nangangako. Nawawakasan ang Wang family. Ngayong nakita niyong delikado. Gusto niyong tumakbo na lang. Walang ganon. Sabi ko na nga ba, Ang Wang family ay sakop ng Yuhua Divine Dynasty. kung di niyo sila rerespetuhin, kahit sino pa kayo, o anuman ang katayuan niyo, di kayo makakatakas ngayon. Ipaparamdam ko sa inyo kung bakit di dapat lapastanganin ang Divine Dynasty. Binigyan ng pagkakataon, di sineryoso. Senior, mangyaring kumilos kayo. Tama, sobra na ang Wang family. Di ko na matiis. Yefan, sampalin mo naman sila. Para na rin sa akin. Kumilos? Paano ako kikilos? Di na ako marunong lumaban. Kapag umakyat ako, isang suntok lang, patay na ako. Miaoy, hanggang kailan ba ang paghihiganti? Gusto ko lang tayo maging mag-asawang simple. Kaya nangako ako, hindi ako magpapakita sa harap mo. Tara na. Kapag kailangan. Suportado kita, Yefan. Hindi dapat insultuhin ang tunay na Diyos. Gawin mo na. Tigilan mo na ang kakulitan. Kung wala kang ipapakitang galing ngayon, hindi lang ikaw, pati asawa mo, pati pamilya ng asawa mo, at si Yan Ryu, isasama ko kayong lahat ngayon sa aking kaldero ng pagiging Diyos. Pinipilit mo ako. Pipilitin kita at papatayin pa kita. Kapatid, huwag nang magsalita. Gawin na natin. Sage, Lalaban ako. Panoorin ang aking galit na asong suntok. Yemi, hindi ka nakinig sa akin, ngayon nagdusa ka. Ano to? Wala naman akong ginawa. Bakit ako lumipad? Nagpapanggap ka ba? Ang galing mo talaga, Yefan. AME, hindi mo alam ang iyong lugar. Hinamak mo pa ang bayaw ko. Bayaw, patayin mo siya. Talagang tunay na Diyos, ang bilis ng galaw. Hindi ko nga nakita. Bilis? Hindi nga ako gumalaw. Sino ka? Bakit ang lakas ng kapangyarihan mo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sabi ko na, siya ay tunay na Diyos. Napakalakas, hindi kayo ng Wang pamilya. O ng Yuhua Imperyo ang makakapantay. Kung tunay na Diyos ka, bakit ka nasa Tianjing? Bakit nakipagkasundo sa isang mortal? Alam mo ba, ang langit ay may batas. Dapat hiwalay ang Diyos at mortal. Ito ay paglabag sa batas ng langit. Hindi ka ba natatakot? Lele, ang buhay ko hindi kailangang ipaliwanag. Isang maliit na batas lang yan. Hindi hadlang sa pagsasama namin ni Miaoy. Kung hadlangan ito, sisirain ko ang langit. Ang pag-ibig mo'y tunay na malalim. Ang bait mo sa akin, Yefan. Talagang nakakakilig ang mga salitang pag-ibig. Ngayon, sinasabi ko kung may mang-api pa. Kay Miaoy o Yan Ryu. Hindi ko palalampasin. Hindi na kami maglalakas loob. Susunod kami. Kay Miss Ann at Miss Yan. Kung ganun, uunahan na kita. Paalam, tunay na Diyos. Eka muna. Inalo mo lang ang mga bata sa angkanwang. Tapos magpapanggap kang tunay na Diyos? Nakakatawa talaga.
Nandito na naman. Sige na nga. Pag natalo ang bata, lalabas ang matanda. Yan lang ba kayo sa angkanwang? O umaasa lang kayo sa Yuhua Empire? Para hindi igalang ang tunay na Diyos. Siyempre iginagalang ng Angkan Wang ang tunay na Diyos. Pero itong tao na ito, impostor lang siya. Impostor. Impostor siya. Pero natalo niya si Teng at Yuyan. Paano siya magiging impostor? Hindi nyo alam. Sa mundong ito, isang tao lang ang tunay na Diyos. Siya ang emperador ng langit. Pero matagal na siyang nawawala. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya. Paano siya magiging narito? At para sa isang mortal, sinira pa niya ang batas ng langit, kaya imposibleng siya ang tunay na Diyos o emperador ng langit. Impostor lang siya, na may kakaibang kapangyarihan. Ganun pala, nagpanggap ka pa bilang emperador ng langit. Sinira ang batas nito, mamamatay kayong lahat ngayon. Anong gagawin natin? Kakalaban lang natin ang tunay na Diyos. Ngayon may emperador ng langit na naman. Sobra na to. Mamamatay talaga tayo ngayon. Sino ang nagsabing nagpanggap ako bilang emperador ng langit? Sino ka? Bakit ka narito? Sa pagditipon ng Angkan Wang para tulungan ang impostor na to? Salita. Huwag kang bastos sa emperador. Gusto mong mamatay. Kung siya talaga ang emperador ng langit. Bakit siya naging Fernesco? Isa ka ring artista. Na inupahan nitong basura, di ba? Pinaghirapan mo talaga para iligtas ang babaeng to. Kunin niyo silang lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan o papatayin kita. Ang lakas mo. Sino ka talaga? Kung narito ka para suportahan ang impostor na to, mali ang pinuntahan mo. Ama. Ako si Wang Teng, estudyante ni Emperador Yuhua, at ang Angkan Wang ay may koneksyon sa mga gwardiya ng Emperador ng Langit. Ipaalam sa siyam na langit na Suanvi ang tungkol sa nangyari ngayon na may nagpanggap na Emperador ng Langit. Kailangan ninyong lahat na mamatay. May kaunting koneksyon ka sa siyam na langit na Tsuan. Kung gayon, imulat mo ang iyong asong mata at tingnang mabuti kung sino ako. Siyam na langit na Suan, ang ninuno ng Wang family, si Wang Wudao, nagpapakumbaba sa harap ng siyam na langit na Suan. Ako, grabe. Isang napakalaking tao ito. Ang lakas ng loob ng inyong Wang family. Hindi lang kayo kumuha ng mga babaeng may espesyal na katawan para gawing masamang kawa. Gumawa ng kasamaan. Ngayon ay nangahas pa kayong pilitin ang minamahal ng emperador ng langit. Anong parusa ang dapat sa inyo? Aking pagkukulang sa pangangasiwa ang dahilan kung bakit ang Wang family ay nakagawa ng malaking kasalanan. Ako ay nagkakamali na. Pakiusap, Tsuan, patawarin mo ako. Handa akong tanggapin ang parusa. Patawarin. Lumapas tangan sa kataas-taasang emperador. Pilitin ang asawa ng emperador. Ayon sa batas ng langit, ang parusa ay kamatayan. Kayong lahat ng Wang family, magpakamatay kayo upang humingi ng tawad. Huwag ninyo akong pilitin na ako mismo ang gumawa nito. Tsuan, kaawaan ninyo kami. Tsuan, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Tsuan, kaawaan ninyo kami. Patawarin kayo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung hindi pa rin kayo kikilos. Ako mismo ang ayos sa inyo. Sandali. Tsuan, lagi mong sinasabi na siya ang kataas-taasang emperador. Ano ang ebidensya mo? Sa pagkakaalam ko, ang kataas-taasang emperador ay hindi kailanman nagpakita ng kanyang tunay na mukha sa mundo. Kahit ang aking guro, ang emperador ng Yuha Divine Dynasty, ang war god na Yuha, emperor ng kataas-taasang langit palace, ay hindi pa rin nakakita sa mukha ng emperador. Paano mo nasabi na siya nga ang kataas-taasang emperador? O baka naman, gusto mong gamitin ang pangalan ng kataas-taasang emperador para ipagiganti ang sarili mo sa Wang family. Ganon pala. Siyam na langit na Tsuan. Ang lakas ng loob mo. Nangahas ka pang himukin itong manggaganso na magpanggap bilang kataas-taasang emperador. Kaya pala, itong kataas-taasang emperador na ito, ang damit ay parang pulubi. Hindi talaga siya maaring. Lalong gumugulo. Kahit si Siyam na langit na Tsuan ay hindi na makakontrol ng sitwasyon. Kailangan na mamatay. Sinasabi mong hindi, edi hindi. Ano naman ang ebidensya mo? Siyempre meron. Binigyan ako ng aking guro ng isang larawan ng likod ng emperador para sa aking pag-aaral. Ang aura nito Ay dala ko ngayon. Totoo, Pek. Pagkumparahin natin at malalaman na. Mabuti.
Maghanap ng taong magpanggap bilang emperador. Kahit ikaw ay tagapag-alaga ng emperador, ngayon ay dito ka mamamatay. Senior sister, ilabas mo na. Sabik na akong makita ang mga ekspresyon nila kapag nahayag na ang katotohanan. Dahil pinili ng siyam na langit na Suanv ang manggaganso na ito. Ang aming pamilya Wang, hindi namin bibigyan ng kahit anong respeto ito. Sage. Mali ang sitwasyon, Niaoy, umalis na tayo agad. Aalis? Saan ka pupunta? Kahit si Swan ay kumpirmado na ang iyong pagkatao. Gusto kong makita kung paano mapapahiya ang pamilyang Wang. Kung gayon, buksan ninyo ang inyong mga mata at panuring mabuti. Ang pagkakataong masilayan ang katauhan ng ngalang hanggang emperador. Ay isang karangalan sa inyong buhay. Naku, Yafan, ikaw ba talaga ang emperador? Ang likod sa larawan, kapareho mo talaga. Ano ba ang ginagawa nila? Kailan nila? Nai-drawing ang likod ko. Gawa kaya ito ni Jiu Chen Swan. Bahala na, wala na akong magagawa kundi ituloy. Impossible. Paano siya maging walang hanggang emperador? Anong uri ng pagkatao ang emperador? Paano siya mahulog sa mundo? Upang magpakasal sa isang ordinaryong babae. Kanino ba dapat magpakasal ang orihinal na katauhan? Wala kang karapatang magsalita. Walang duda, ang emperador, ang presensya at ang dating. Ay talagang walang katulad. Kung ikaw nga ang walang hanggang emperador, dapat mayroon kang banal na sandata ng emperador, ang Hunyuan Qiankungon. Matapang ka bang ilabas? Para makita ng lahat? Ano ba yung Hunyuan Qiankungon? Impostor lang ako, paano ko maihaharap yan? Nakakatawa. Ang Hunyuan Qiankungon ang banal na sandatang nagbabantay. Sa kapalaran ng aking walang hanggang palasyo, hindi basta-basta ipapakita. Mula nang mag-reincarnate ang emperador, nawala na ang Hunyuan Qiankungon. Hindi dapat malaman ito na sinuman. Kung hindi, may mga taong sasamantalahin at agawin ang walang hanggang palasyo. Katawa-tawa, ang Hunyuan Qiankungon ay ang personal na banal na sandata. Ang emperador, hindi niya ito iniiwan. Kung hindi niya ito maipakita. Pek siya. Ang Hunyuan Qiankungon ay talagang aking personal na banal na sandata. Ngunit hindi ito basta-basta ipinapakita dahil gusto ninyo. Kaya hindi mo talaga maihahara? Kaya impostor ka lang. Saan ko kukunin? Wala akong Qiankungon. Meron akong isang pamana na pamingwit pero wala ako ng dala. Sino ang nagsabing hindi maipakita na senior? Narito ang Hunyuan Qiankungon. Bakit mo dinala? Senior, nakita ko mismo kung paano mo ito ginamit para hulihin ang 4 Extreme Sacred Beast. Akala ko ito ay yung banal na sandata. Kanina kasi nagmadali kang umalis. Kaya dinala ko ito ng ngalang paalam. Banal na sandata. Isang lumang pamingwit lang ito na iniwan sa akin ng matanda. Isang sirang pamingwit. Totoo nga ang Hunyuan Qiankungon. Nawala ito ng matagal. Ngayon ko lang nalaman na sumunod pala ito sa reincarnation ng emperador. Ito ay sirang pamingwit. Akala mo ba lahat kami dito ay tanga? Tama ang balita. Ang Hunyuan Qiankunrod ay may mga dragon at phoenix na nakadikit. Mahiwaga at walang katulad. Ngunit ang iyong tungkod ay wala man lang. Ito ay sirang pamingwit lamang. Tama, wala nga ito. Kung ganoon, inaamin mo na pek ka. Hindi, huwag umamin. Kung aamin, siguradong patay ako. Ang sinasabi ko, wala ang mga hiwaga rito. Hindi ko sinabing hindi ito ang Hunyuan Qiankunrod. Ginoong Chuanv, ito ba ang sinasabi mong walang katulad na emperador? Isang sinungaling lang na puro kasinungalingan ang sinasabi. Katarantaduhan. Ang manugang ko ay talagang walang katulad na emperador. Kayong lahat ay bulag at walang alam. Siya nga, ang bayaw ko, siya ang walang katulad na emperador. Ikaw si Yefan, di ba? Ngayon, aminin mo na hindi ka ang walang katulad na emperador. Ituturing ko na pinilit ka lang nila at hahayaan kitang mabuhay. Hindi lang iyon, ituturing ko pa na may naitulong ka sa pag-ulat. Bibigyan kita ng black card na nagkakahalaga ng 1 bilyon. 1 bilyon. 1 bilyon iyan. 10 buhay ko, di ko kayang kitain yan. Naku, hindi pa nagigising ang alaala ng emperador. Baka sakaling. Huwag mong isiping hindi ko alam ang gusto mong gawin. Malinaw na gusto mo lang na aminin kong peke ako. At pagkatapos, dakpin kaming lahat. Sabihin ko sa'yo, hindi magyayari yan. Ako talaga ang walang katulad na emperador. Mahirap akong pilitin na hindi umamin. Di ba? Naghahanap ka lang ng gulo. Ang tunay na Hunyuan Qiankunrod ay may bigat na 13,500 kilos.
Walang makakagalaw nito nang walang pahintulot ng may-ari. Hindi kayo naniniwala? Sino ang may lakas ng loob na subukan? Ito ang magpapatunay. Nakakatawa, isang sirang pamingwit lang. Itingnan ko kung anong hiwaga mayroon ito. Sigurado ka. Nagpapanggap ka lang. Huwag mo na akong lokohin. Naku, kapag nahawakan niya ito, mabubuko na ang lahat. Pasensya na, Lolo. Hindi na ako abot sa rurok ng buhay. Mayaoy, hindi pa tayo nakakaranas ng magandang buhay. Pasensya na. Teng, ang kamay ko. Nasira ang kamay ko. Teng. Nasira ang kamay. Nasira ang kamay. Tulungan mo ako. Hindi ko ito mabubuhat. Totoo ang Hunyuan Qian Kunrod. Walang katulad na emperador. Maliit ang aming pag-isip. Hindi namin nakilala ang kadakilaan. Ipagpaumanhin ninyo, emperador. Hindi maaari. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit itong sirang pamingwit? Bigla na lang kumislap. Baka naman talaga akong emperador. Hindi maaari. May mali siguro sa isang bagay. Tiyak na siya ang kumilos, siya nga. Bahala na. Parang pala ka na nahulog sa pantalon, kahit hindi tayo, mukhang tayo pa rin. Kung hindi ako magpanggap ngayon, malalantad ako pagdating ng panahon. Lahat tayo ay masasangkot sa kasalanan ng paglabag sa batas ng langit at tatalunin ng tatlo. Tenger. Ang inyong angkan nawang sa Tianjin ay nang-aapi at nanggugulo sa pamilihan at nang-aagaw ng mga dalaga. Hanggang sa nagpraktis pa ng masamang kulto tulad ng Immortal Cauldron. Ang kasalanan ito ay nararapat sa kamatayan. Mamaya ay magpapadala ako ng tao upang lubusang linisin ang kasalanan ng angkan Wang. Bago dumating ang taong iyon, magpatira pa kayo rito. Mag-isip-isip kayo ng mabuti sa inyong mga kasalanan. Alice! Sinusunod namin ang banal na salita ng emperador ng langit. Bakit kayo nakaluhod kanina? Ipinapaalam po sa dakilang emperador. Nakasakit kami sa kataas-taasang emperador ng langit at pinarusahan dito para maghintay ng kaparusahan. Kataas-taasang emperador ng langit? Kalokohan! Ang kataas-taasang emperador ng langit ay matagal nang nag-reincarnate. Paano siya makakapunta rito? Guro, ang kataas-taasang emperador ng langit ay tunay na nag-reincarnate na? Siyempre, nakita ko ito ng aking sariling mga mata. May duda pa ba? Ngunit ang ina iyon ay may hawak na Primordial Universe Staff. Iyon ang personal na banal na sandata ng emperador ng langit. Hindi ito maaring pekin. Higit pa rito, ang kamay ng junior brother ay nabali na. At hindi lang iyon, ang lakas ni Ifan ay napakalakas. Kahit ako ay hindi niya kalaban. Naloko kayo ng lahat. Ang emperador ng langit ay nag-reincarnate. Ang kanyang personal na banal na sandata ay matagal nang nawala at walang bakas. At ang tinatawag na Primordial Universe Staff sa kamay ni Ifan na ito ay walang iba kundi ang Myth-Heathen Mysterious Maiden na gumamit ng kanyang kapangyarihan para gumawa ng huwad na ilusyon upang linlangin kayo. Hindi ko inaasahan na pagkatapos mag-reincarnate ng emperador ng langit, may maglakas loob pa na magpanggap sa kanyang pagkakakilanlan. Ang lakas ng loob talaga. Ganun pala, pakiusap, guro, ipakita ninyo ang inyong kapangyarihan at patayin ang impostor na ito. Upang maibsan ang galit sa aking puso. Patayin sila. Siyempre, pero hindi ngayon. Makalipas ang 3 araw, magdaraos ako ng seremonya ng pag-akyat sa trono. Akyat sa posisyon ng emperador ng langit sa kataas-taasang palasyo, at magiging bagong emperador ng langit. At sila ay magiging hakbang na aking tuntungan sa pag-akyat sa trono ng emperador ng langit. Binabati kita, guro. Sa wakas, nalampasan ko na. Kung hindi, patay talaga ako. Elder, sa inyong katayuan, ang paghamak sa inyo ng angkan Wang. Ay dapat parusahan ang pagdurog sa kanila hanggang sa maging abo. Bakit kailangan pang hintayin ang inyong mga tauhan? Kung magkamali ang mga tauhan, hindi ba't lalo lang sila makakatakas? Dudurugin ko sila. Sa tingin ko, sila ang magdudurog sa akin. Ang langit ay may habag sa buhay. At ngayong ako ay nagsasanay sa mundong ito. Hindi dapat madaling magpadalos-dalos sa pagpatay. Emperador ng langit, pakiusap. Sumama kayo sa akin pabalik sa kataas-taasang palasyo. Upang mamuno sa palasyo. Mali talaga kayo ng pagkakilala. Hindi ako ang emperador ng langit. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Sige na, ilang beses na kitang sinabihan sa daan, ayaw mo pa rin maniwala. Tamad na akong magpaliwanag, magluluto muna ako. Mukhang pagkatapos ng reinkarnasyon ng emperador ng langit, nasa kalagayan siya ng pagkalito sa sinapupunan. Kaya pala hindi siya nakabalik. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Para magising ang kanyang mga alaala sa nakaraan. Ginang Swan, si Evan ngayon gusto lang niyang mamuhay kasama ako sa mundo. Kaya ayaw niyang bumalik sa walang hanggang palasyo. Pero huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya, tutulungan ko muna siyang magluto. Magpahinga muna kayo.
Ito ba ang maalamat na lunok langit na aso? Ito, tama ba ang nakikita ko? Naku, sa antas ng aming kapangyarihan. Ang ganitong uri ng banal na hayop, kahit isang bahagyang amoy lamang nito ay maaring. Luminlang sa amin. Bakit sila nandito? Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Bahala na ang tadhana. Ano nang ginagawa mo, Brownie? Opo, Ingat po, ginoong nakatatanda. takang aso. Ito ay bisita, hindi kaaway. Huwag kang kakagat. Naiintindihan mo ba? Ano nang inat-inat? Huwag kayong matakot, alaga ko itong aso. Hindi nangangagat si Brownie, maniwala kayo. Tingnan nyo, tumahol ka nga. Huwag kayong matakot. Mabait si Brownie. Alagayan ni Yefan mula noong bata pa siya. Bukod sa pagiging malikot. Wala na siyang ibang problema. Kahit ang ganitong banal na hayop na kayang gumulo sa tatlong mundo sa isang iglap, ay sumusunod sa emperador ng langit pagkatapos ng kanyang reinkarnasyon. Ano na kaya ang antas ng kanyang kapangyarihan? Talagang kamangha-mangha ang emperador ng langit. Ang galing-galing niya talaga. Sandali lang kayo, niluluto na ang pagkain, malapit na. Salamat sa inyong pagtanggap. May isang kahilingan si Swan. Sana'y papayagan ninyo. Sabihin mo lang, Maraming taon nang wala ang emperador ng langit, palang namamahala sa walang hanggang palasyo. Dahil dito, naghari ang mga taksil at marami ang may balak sa palasyo. Nais nilang agawin ang trono ng emperador ng langit. Kabilang dito ang dating Diyos ng digmaan ng palasyo, Emperador Yuhua, nais kong hilingin sa inyo habang hindi pa nakabalik ang emperador ng langit na kayo ang mamahala pansamantala sa walang hanggang palasyo. upang labanan si Emperador Yuhua. ako ang mamahala sa palasyo at lalaban kay Emperador Yuhua. Biro ba yan? Si Emperador Yuhua, malamang napakalakas at makapangyarihan yan. Paano ako makakalaban sa kanya? Ay, hindi pwede. Hindi ko kayang tanggapin to, ako. Ako na ang magdedesisyon para kay Yefan. Isang emperador Yuhua lang yan. Isang daliri lang ni Yefan, kaya niyang durugin yan. Tama. Kahit ang lunok langit na aso, madaling napasuko ng ginoong nakatatanda. Hindi magiging problema ang pagharap kay Emperador Yuhua. Ano na naman ang iniisip ninyo? Isa lang akong ordinaryong tao. Nasa mahalagang yugto ng pag-cultivate ang aking tunay na katauhan, pansamantalang hindi ako makalabas. Yefan, pumayag ka na kay Haring Swan. Napakalakas mo na, wala nang makakatalo sa iyo. At kailangan mo lang magsilbi sa walang hanggang palasyo. Nananatili pa rin ang otoridad ng emperador ng langit. Si Emperador Yuhua, hindi siya makatakas sa loob ng kagawad. Ginoo, pumayag ka na. Kailangan mo lang magpanggap. Nandyan naman si Siyam nakalangitang swan sa harap. Malamang wala namang magiging problema. Kung ipinipilit ni Miaoy na pumunta ako, pupunta na lang ako. Magaling. Aayusin ko ang kwarto. Gagantimpalaan kita ng mabuti ngayong gabi. Ginoo, mayroon akong sinaunang manual ng pag-cultivate. Ngunit hangal ang aking talento. Hindi ko ito maintindihan. Maari ko bang hilingin sa inyo na akayin ako? Ibigay mo sa akin, titignan ko. Opo, Ginoo. Ayon sa talaan ng aking pamilya, ang manual na ito ay sinasabing nakuha ng aming ninuno mula sa ika-siyam na langit. Kung matutunan, maaaring mahawakan ang daan ng langit at umakyat sa pinakamataas. Sa kasamaang palad, sa loob ng maraming taon, wala sa aming pamilyang yan ang nakaintindi nito. Ginoo, alam ba ninyo kung bakit? Kapag natutunan, maaaring umakyat sa pinakamataas. Ito ba ang maalamat na aklat ng langit? Kung walang nakakaintindi sa inyong pamilyang yan, natural na walang nakakaintindi. Ng banal na kahulugan sa manual. Banal na kahulugan. Sa Ginoo, hinamin niyo ito para sa akin. Hayaan mong tingnan ko ito. At natural kong mauunawaan. Bakit puting papel ang sinaunang manual na ito? Puting papel. Tingnan ko. Ay, totoo nga, puting papel. Talagang aklat ng langit na walang sulat. Noon, ang emperador ng langit ay mayroon ding isang volume. Ngunit hanggang sa siya ay pumasok sa reinkarnasyon. Hindi niya natuklasan ang lihim nito. Ginoo, sa tingin mo rin ba, puting papel lang ang manual na ito? Matagal ko nang naisip yan, ngunit ang mga tao sa aking pamilya ay palaging hindi naniniwala. Sa tingin nila, ang manual na ito ay hindi tinatablan ng apoy at tubig. Kaya siguradong mahalaga. Ngayon, sa tingin ko, Ito ay isang biro lamang ng ilang tao sa amin. mga ordinaryong tao. Hindi kung aaminin kong puting papel ito. Malalantad ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, kung isipin ni Miaoy na isa akong manloloko, at hiwalayan ako, ano ang gagawin ko? Kailangan kong mag-isip ng paraan para makalusot. Sandali, naunawaan ko na. Ganito pala. Natuklasan ko na ang banal na kahulugan sa manual. May plano talaga ang emperador ng langit sa kanyang pag-ikot ng reinkarnasyon. Pagbalik niya, sobrang galing na ng pagkaunawa at lakas niya. Hindi na kayang pantayan ng sinuman sa tatlong mundo. Wala nang makakatalo sa emperador. Panginoon, turuan mo kami na siketong duyo ng banal na kaisipan. Hindi naming makakalimutan at palagi kaming sasamahan sa iyo. Ako rin, si Swanv, gusto kong maglingkod sa emperador. Maging kanyang matapat na kanang kamay.
Nakakatukso, pero kailangan ko munang mabuhay para maranasan yan. Huwag kayong ganyan, si Miaoy lang ang nasa puso ko. Gusto ko lang makasama si Miaoy habang buhay. Hindi naman nila maintindihan, sige, mag-imbento na lang ako. Sabihin ko na lang kung ano maisip ko. Ito na, ituturo ko sa inyo ang banal na kaisipan mula sa sikreto. Kayo na ang bahala kung gaano kayo makakaunawa. Maraming salamat, Panginoon. Ang daan na masasabi ay hindi ang walang hanggang daan. Ang pangalan na mabibigyan ay hindi ang walang hanggang pangalan. Ay, ano na ba yung kasunod? Ang daan na masasabi ay hindi ang walang hanggang daan. Ang pangalan na mabibigyan ay hindi ang walang hanggang pangalan. Ang walang pangalan ang simula ng langit at lupa. Ang may pangalan ng ina ng lahat ng bagay. Ang langit at lupa ay walang awa, itinuturing ang lahat ng bagay na parang dayami. Ang karagatan at ilog ang nakakagawa ng daan-daang pagbabago. Ang malakas ay natalo ng mahina, ang matigas ay natalo ng malambot. Sa pagmamasid sa kanyang kahiwagaan, ang matigas ay natalo ng malambot. Sa pagtingin sa kanyang kailangang malaman, ang dakilang daan ay napakasimple. Sa pagmamasid sa kanyang hanggang dito na lang ang masasabi ko. Ang natitira ay depende na sa inyong sariling pagkaunawa. Nila ang hangin mula silangan, pambihira ang pangyayari sa langit. Ang daan na masasabi ay hindi ang walang hanggang daan. Panginoon, naunawaan ko na. Talagang kahanga-hanga ang aklat na walang salita. Sa pagdinig lang sa mga salitang ito, ang aking matagal nang tumigil na pag-unlad, parang malapit na akong sumabog. Huwag magmadali, dahan-dahanin niyong unawain. Ayos, nauto ko ang dalawang dalaga. Ang sama ko talaga. Sige, lutuan ko na lang sila ng masarap para makabawi. Heto na ang sabaw ng manok. Huwag magmadali sa pag-unawa ng banal na kaisipan. Pagod na kayo, uminom muna kayo ng sabaw. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Emperador. Ito, sabaw ng sinaunang Phoenix. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Kahit isang lagok lang, ang ordinaryong tao ay maaaring maging Diyos o ninuno. Parang malapit na akong sumabog. Sumabog na ako. Naabot ko na ang antas ng dakilang emperador. Panginoon, sumabog na rin ako. Nararamdaman ko. Isang hakbang na lang, malapit na ako sa antas ng dakilang emperador. Yefan, ang sabaw ng manok mo, ang galing pala. Isang lagok lang, tumaas na ang antas ko. Sinasabi mo ba, itinatago mo ang mga magagandang bagay? Hindi mo ibinibigay sa akin. Yefan, ikaw talaga. Aray, bitawan mo muna ako. Sino ba ang nakakaalam kung paano sila sumabog? Kung may ganito akong kakayahan, hindi na sana ako nahirapan mag-ipon para sa dot. Tiyak na walang kinalaman ang sabaw ng manok na niluto ko. Siguro sarili nilang lakas at panahon na nila para sumabog. Hindi ka nangangahas. Yefanan Miaoy, lumabas ka. Paano sila nangangahas na bumalik? Naku, baka na-expose na ang pagpapanggap ko bilang Supreme Celestial Emperor. Personal na silang pumunta para maghanap ng gulo. Hindi pwede, hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay ng kapahamakan. Hayaan nating matanggap ng Wang family ang parusa. Hindi ka nangangahas, pero nandito ka pa rin, Senior. Lumabas tayo at tuksain sila. Karapat dapat silang patayin dahil sumuway sa utos ng Celestial Emperor. Nakangahas kang sumuway sa utos ko. Hindi pa ba sapat ang aral na ibinigay ko sa'yo? Ikaw na sinungaling, puno ng kasinungalingan. Akala mo talaga ikaw ang Supreme Celestial Emperor? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng aking master, ang tunay na Supreme Celestial Emperor. Ay matagal nang nahulog sa reinkarnasyon. Kaya pek siya. Ano? Impossible iyan. Buksan mo ang iyong telepono at tingnan mo. Kumalat na itong balita sa buong internet. Ngayon, una talaga ang internet ng balita tungkol sa Celestial Emperor na nahulog sa reinkarnasyon. Naku, siguradong sa Emperor Yuhua. Ang nagkalat ng balita. Hindi na siya nakatiis at kumilos na. Tatlong sinungaling, ano pa ang masasabi mo ngayon? Sinabi na ng aking master, kapag naabot niya ang posisyon ng Supreme Celestial Emperor, tatalian ka niya at pagpuputol-putulin. At sila Ditsuan, pinapayagan mo ang iba na magpanggap bilang Celestial Emperor. Hindi ka rin makakaiwas sa pananagutan. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano ko malalaman? Ang punto, hindi talaga ako ang Celestial Emperor. Bahala na, maaga o huli ay mahuhuli rin. Tuloy lang ang pagpapanggap. Nangangahas kang manakit sa akin? Sumumpa sa akin. Hindi ba dapat kitang saktan? Alam ko na, sinabi ko na ito dati. Ang Celestial Emperor ay talagang Celestial Emperor. Tama, ang asawa ko ang tunay na Supreme Celestial Emperor. Kayong mga tao, Laditswan, alam mo kung totoo siya o hindi. Ang aking master ay magdaraos ng koronasyon upang umakyat sa trono ng Celestial Emperor. Sa oras na yon, umaasa ko na patuloy ninyo siyang ipagkatanggol tulad na yon. Matandang asong Yuhua. Gusto mong umakyat sa trono ng Celestial Emperor. Nakakatawa. Pagkatapos ng 3 araw, Ang Celestial Emperor mismo ang darating sa iyong koronasyon. sabihin mo sa kanyang maghanda. CJ, pagkatapos ng 3 araw, Iyan ang araw ng inyong kamatayan. Umalis na tayo. Hindi ako. Wala akong. Ikaw. Ano ang gagawin natin? walang problema, naabot ko na ang Emperor Realm. Si Emperor Yuhua ay kapantay ko lang. Huwag mag-alala. Samantalahin natin ang koronasyong ito upang maibalik ang alaala ng emperador at muling maghari sa walang hanggang palasyo. Ngunit, Sa tingin mo ba may iba pa tayong pagpipilian? Sa huli, tayong 3 pa rin ang target niya. tama siya.
Sa sitwasyong ito, tanging ang pagsugal ang magbibigay ng pag-asa. Upang magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay. CJ, ayaw ko sanang gumalaw, ngunit may mga taong pilit akong pinipilit. Panahon na para ipakita ko ang aking kakayahan. Mabuti naman. Sa wakas, ikilos na ang matanda. Sa wakas, makikita na natin ang kahangahangang kapangyarihan ng matanda. Ate, bakit lahat ay napakagalang sa payong na ito? Ano ang espesyal dito? Ang payong na ito ay tinatawag na payong ng langit, isa pang. Banal na sandata ng emperador. Sino mang magsinungaling sa ilalim nito? Ay matutuyo ang buhay at maging isang bangkay. Mabuti. Kung darating ang impostor na iyon, hindi na kailangang kumilos ng guro. Tiyak na mapupuksa siya. Nang mabalitaan ni Yao Chi na may nagpapanggap bilang emperador, Isinagawa niya ang payong na ito upang matukoy ang tunay na pagkatao. Ang sinumang magpanggap bilang emperador. Ikaw ba ang nagbabalak na patayin ako? Ginang, siya. Siya ang impostor na ito. ang kanyang pangangatawan, ang kanyang presensya, bakit kapareho niya ang emperador? Ginang, ang lalaking ito ay napakatuso. Huwag kang padala sa kanyang paluloko. Tama, isa lamang siyang mangingista. Tiyak na nag-aral siya tungkol sa dating emperador. Asadyang nagpanggap sa ganitong paraan. Tiyak yun. Ifan, ang lakas ng loob mo. Nagkapanggap ka bilang emperador. Sino ang nagpapanggap? Ako ang walang hanggang emperador. Hindi ba ito maliwanag? Paano kung mahuli tayo? Tama, ang asawa ko ang walang hanggang emperador. Imposibleng magpanggap siya. Yao Chi, ilang panahon na lang ang lumipas. Hindi mo na ba nakikilala ang emperador? Anong parusa ang nararapat sa iyo? Ate, ang tapang nila. Baka talagang. Ang sinabi ng guro ay totoo. Kayong lahat ay nagsasabing, siya ang emperador. May lakas ba kayong loob na sabihin yon muli? Sa ilalim ang payong ng langit, bakit hindi? Ako na. Isang payong lang, paano ako mapapahama? Yan Ruyu, yan Ruyu. Iyon ay banal na sandata ng walang hanggang emperador. Sinumang magsinungaling sa ilalim nito, ay agad na mawawalan ng buhay. Sabihin mo, na ang impostor na ito ang walang hanggang emperador. Takot na siya. Ginang, sabi ko na nga ba, ang Yifan na ito ay isang impostor. Si Ifan ang walang hanggang emperador. Bakit siya okay lang? Paano ito posible? Bakit ganito? Hindi siya nagsisinungaling. Gayon, naniniwala na ba kayo na si Senior Yefan, ang walang kapantay na emperador? Impossible ito. Anong nangyari? Baka naman sa puso niyan, Ruyu. Ako talaga ang walang kapantay na emperador, kaya kahit. Ang banal na payong ay nauto. Pero sinabi sa akin ni Yuhua na matagal nang pumasok sa reinkarnasyon ang emperador. Isang simpleng reinkarnasyon lang at naglakas loob akong pumasok ng mag-isa. May kumpiyansa akong makabalik ng buo bilang hari. Bakit? Dahil ba nag-reinkarnasyon ako ng isang beses? Hindi na sa akin ang posisyon ng walang kapantay na emperador. Sobra-sobra na ang acting ko para sa Oscar. Hindi pa ba kayo mauto nito? Kawaksi, hindi kami nangangahas. Rina ng Diyos. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ang taong ito ay bihasa sa paglilinlang. Iminumungkahi kong patay siya rito bilang babala. Rina ng Diyos, patayin siya. Maraming taon nang nawawala ang emperador. Ang walang kapantay na palasyo ng dragon ay walang pinuno. Ngayon, kailangan kong maniwala kay Yuhua. Tulungan siyang umakyat sa trono. Pamunuan ang walang kapantay na langit. Kung hindi, magkakagulo ang tatlong mundo. Emperador Yuhua, maniniwala ka ba sa kanya? May masamang hangarin ito. Dati ay napigilan ko siya, ngayon. Sinasamantala niya ang pagkawala ko para gawin ang kapangyarihan. Bilang reyna ng Yao Chi, aking tagapagtanggol. Hindi mo ba ito nauunawaan? Sige, ngayon ay babalik ako bilang banal na emperador, lilinisin ang lahat. Babalik sa trono? Ang lakas ng loob mo. Kaapat-dapat ka ba? Babalik sa trono? Ang lakas ng loob mo. Kaapat-dapat ka ba? Dumating na ang guro. Pagpupugay sa guro. Dakpin siya. Wala na, dumating ang pinakamalaking kalaban. Kumilos. Maglakas loob ka. Yuhua, niloko mo ang iyong hari. Mukhang gusto mong maghimagsik. Niloko ang hari. Maghimagsik. Medyo. Kamukha niya ang emperador.
Pero isa siyang ordinaryong tao. Naglakas loob siyang magpanggap bilang emperador. Karapat dapat siyang mamatay. Bakit hindi pa kumikilos? Ano, Yao Qi? Baka naman naniniwala ka talagang siya ang emperador? Diyos ng digmaang Yuhua, narito ang banal na payong ng emperador. May espiritu ang banal na sandata. Makikilala nito kung siya nga ang emperador. Bakit hindi? Subukan? Hindi na kailangan. Nakita ko mismo ang pagpasok ng emperador sa siklo ng reinkarnasyon. Pinagdududahan mo pa ba ako? Mukhang natatakot ka, ayaw mong umamin. Anong Emperador Yuhua, isa lang siyang oportunista na nagsamantala sa sitwasyon. Mga hamak na baguhan, kayo ang nang insulto sa akin. Ingat! Bakit siya lumipad palabas? Nagpapanggap ba? Yefan, ikaw nga ang emperador. Pinatausik mo si Emperador Yuhua. Ang galing mo. Hindi nga nakakagulat ang senyor na nag-iisa sa libu-libong buto. Ngayon, may duda pa ba kayo sa pagkatao ng senior? Hindi ako naniniwala, ikaw ang gumawa noon. Nakaabot ka na sa antas ng emperador? Ako ang gumawa. Sa tulong ng emperador. Nakamit ko na ang antas ng emperador. Sa buong mundo. Sino pa ang makakatulong sa akin maliban sa emperador? Kung duda ka pa sa kanyang pagkatao, sa tingin ko, gusto mong agawin ang kapangyarihan. Yuhua na Diyos ng digmaan. Ano ba talaga ang nangyari? Dapat mong ipaliwanag. Imposibleng tulungan ang isa na maabot ang antas ng emperador, lalo na impostor na ito. Ang kapangyarihan ng emperador ay hindi mo kayang isipin. Ano lang ang antas ng emperador? Suan, huwag masyadong maingay. Emperador, nakita mo ang emperador. Bakit hindi kayo mukod? Sandali. Imposibleng siya ang emperador. Ano pa ang sasabihin mo? Emperador, nakita ko mismo ang pagpasok mo sa reinkarnasyon. Bago pumasok sa reinkarnasyon, ipinakatiwala niya sa akin na walang hanggang langit na palasyo. Ang payong ng langit na simbolo ng pagkatao ng emperador. Naisa puso ko na ngayon. Ako ang tunay na emperador. Naisa puso mo ang payong ng langit. Ang makakita ng payong ng langit ay parang nakakita ng emperador. Ako ang dapat ninyong sambahin. Pagpupugay sa emperador. Bakit hindi kayo yumukot? Bakit kami yukod? Ang walang hanggang emperador ay ang aking asawa na si Yefan. Ikaw ay isang magnanakaw lamang ng kanyang banal na bagay, na nagmamalaki rito. Kung yuyukod kami sa iyo, baligtad na ang mundo. Tama, nandito ang tunay na senior. Magpapatira pa ka ba sa amin? Karapat dapat ka ba? Matandang Yuhua, hindi ko alam kung paano mo. Nakuha ang pakilala ng payong ng langit. Pero kung isipin mong susuportahan ka naming maging Panginoon ng alang hanggang langit na palasyo, Iyan ay isang malaking pangarap lamang. Mukhang ginawa ninyong walang kwenta ang taong ito. Naloko na ng husto. Sige, ngayon, ako si Emperor Yuhua, itatama ko ang lahat. Upang maibalik ang Anchanging Heaven Palace sa tamang landas. Ibigay sa tatlong mundo ang liwanag, at hayaang ang lahat ng buhay sa tatlong mundo. Muli maligo sa walang katulad na liwanag ng Emperador ng Langit. Yuhua, matandang taksil, pareho tayong nasa antas ng emperador. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Ikaw ang kapareho ko ng antas, pero mayroon akong Destiny Umbrella. Kahit dalawa pa ang meron ka, hindi mo pa rin ako matatalo. Handa na ba? Akala mo ba ikaw lang ang may banal na sandata ng emperador ng langit? Siyempre, maliban sa Destiny Umbrella ko, imposibleng. May makapaglabas ng pangalawang banal na sandata ng Emperador ng Langit. Katawa-tawa, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong dalawang minamahal na estudyante? Na ang Primal Chow's Heaven Staff ng Emperador ng Langit ay nasa amin. Paprotektahan ang impostor na ito. Paulit-ulit kayong nagsisinungaling. Saan? Ilabas mo nga at tingnan ko. Emperador ng langit, Suan, pakiusap, hiramin ang Primal Chow's Heaven Staff. At gamitin ko upang parusahan ang matandang asong Yuhua. Hindi ito panahon para magbiruan. Wala namang Primal Chow's Hidden Staff, mayroon akong sila-silang pamingwit. Sumamin na ako. Bigyan mo lang ako ng kamingit, Emperador. May paraan si Xuan. Pamingwit. Talagang siya ang emperador ng langit. Yuhua, matandang taksil, maghanda ka na. Isang sira-sirang pamingwit. Suan, akala mo ba bata ako? Hinahamon mo ako? Mag-ingat ka.
Mamatay ka na. Si Wargo Yuhua, hawak ang Destiny Umbrella, hindi ka matalo. Ang pamingwit mo ba talaga ang Primal Chow's Heaven Staff? Siyempre totoo, pero kahit hawak mo ang Primal Chow's Heaven Staff, hindi dapat ganoon kadali na matalo mo si Wargo Yuhua. Pareho naman kayo ng antas. Ito ay dahil nandito ang Emperador ng Langit. Ang paggamit ko sa Primal Chow's Heaven Staff ay may pahintulot ng Emperador ng Langit. Samantalang siya, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya upang nakawin ang kaunting kapangyarihan ng Destiny Umbrella. Paano ako matatalo ng ganoong kaduwagan? Anong masasabi mo? Ngayon, naniniwala na ba kayo na si Senior ang Emperador ng Langit? Ano ang nangyari? Ikaw pala ang pumasok sa Onchanging Heaven Palace at ninakaw ang Primal Chow's Heaven Staff ng Emperador ng Langit. Ninakaw niya ang Hunyuan Qiankun Road. Noong araw na iyon ng revolusyon ng langit at lupa, may isang magnanakaw na pumasok. Sa pag-alala ko na may makapasok, palagi kong ipinapahayag sa labas na dinala ito ng emperador, ngunit sa totoo lang, palihim kong hinahanap ang magnanakaw na ito. Hindi ko inaasahang siya mismo ay lalabas ngayon. Pumasok ako sa walang hanggang langit at ninakaw ang Hunyuan Qiankun Road. Hindi ba mali ito? Hindi. Siya ang nagnakaw nito. Ang pagnanakaw ng banal na sandata ng Emperador ng Langit ay isang malaking kasalanan. Dapat siyang patayin. Yuhua, matandang taksil, ang galing mong mag-imbento. AMEA, sapat na ang mga salita. Dahil ibinigay sa akin ng emperador ang trono, ng emperador ng langit, kung gayon ang Hunyuan Qiankun Road na ito. Dapat din na akin bilang emperador Yuhua. Ibalik mo sa akin. Kung gusto mo talaga ito, ibibigay ko ito sa iyo. Akin na ang Hunyuan Qiankun Road. Akin na rin ang trono ng emperador ng langit. Angang tao. Sinabi ng Emperador ng Langit na ang Hunyuan Qiankun Road ay tumitimbang. 13,000 at 6 na angkatin. Ngunit sa lakas ni Yuhua, bilang Diyos ng digmaan, hindi dapat niya ito mabuhat. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong masamang sining ang ginamit mo? Tungkol sa tanong na ito, haan nating sagutin ka mismo ng Emperador ng Langit. Upang maliwanagan ka. Ako? Paano ko ito imbentuhin? Meron na. Sinabi ko na ang Hunyuan Qiankun Road ay tumitimbang ng 13,000 at 6 na angkatin. Ngunit ito ay sa karaniwang kalagayan lamang. Kapag ito ay pinagana ng lakas, bigla itong bibigyan ng bigat ng isang mundo maliban sa akin. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapagbuhat nito. Bumubuo ng isang mundo ang galing mo, mahal. Ngayon, sino pa ang magdududa sa aking pagkakakilanlan? Mga kasama, sumama kayo sa akin upang sambahin ang Emperador ng Langit. Sino ang maglakas loob? Ano? Nagdududa ka pa rin sa aking pagkakakilanlan? Ang isang Hunyuan Qiankun Road lamang ay hindi sapat upang patunayan na ikaw ay ang walang hanggang emperador ng langit, at ako ay kinikilala ng emperador ng langit. Ako ang tunay na bagong emperador ng langit. Ito ang marka ng puso ng langit. Tama, ito ang marka ng puso ng langit na kumakatawan sa pamamahala sa 3 kaharian. Ako ang tunay na emperador ng langit. Sa loob ng maraming taon, ginamit ko ang mga lihim na pamamaraan upang matagumpay na makuha ang marka ng puso ng langit. Walang sinuman ang makakapigil sa akin na maging emperador ng langit. Marka ng puso ng langit, ito ba ang iyong kumpiyansa? Huwag kang magpanggap dito. Ngayon ay dapat kang mamatay. At kayong lahat ay dapat mamatay kasama niya. Mamatay ka na. Sasabayan kita. Paano? Paano nasira ang aking Celestial Heart imprint? Yefan, ang galing mo. Hangal, naglakas loob kang manghamak sa isang nakatatanda. Patayin siya, nakatatanda. Yuhua, matandang taksil. Naglakas loob kang lumaban sa iyong nakatataas, manghamak sa Celestial Emperor. Ngayon na ang iyong katapusan. Tama siya. Ngayon ka talaga mamamatay. Awa, mahal na emperador. Nabulag ako ng kasakiman. Pakiusap, mahal na emperador. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong magbayad sala. Huwag kayong maniwala sa isang bulaang propeta, mapagbigay ng maling pangako. Tumigil ka. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Tinatawag mo ako upang patawarin ang iyong buhay. Basta't patawarin lamang ng mahal na Celestial Emperor ang aking buhay. Handang-handang magbayad ako ng anumang halaga. Mula ngayon, ako ang pinakatapat na aso ng mahal na emperador. Sinumang magtangkang maghasik ng kasamaan laban sa mahal na emperador ay haharapin ang aking walang hanggang pag-uusing. Ako ang magpapatatag sa inyo. Bilang nag-isang Celestial Emperor, ano po sa palagay ng mahal na Celestial Emperor? Ang aking alok?
Ew, ngayon mo lang naisip maging isang aso. Bakit hindi mo ginawa noon pa? Anong alam mo, batang babae? Ang matalinong tao ay nakikibagay sa panahon. At lalo na, ang maging aso ng mahal na emperador ay isang karangalan para sa akin, si Yuhua. Si Efan ay maaaring magtaksil. Huwag niyo siyang palayain. Tama, masama ang kanyang puso. Matagal na niyang ninanais ang trono ng Celestial Emperor. Kung palalayain ninyo siya ngayon, tiyak na babalik siya. Mahal na emperador, isinusumpa ko, hindi na ako muling mag-isip ng masama. Maniwala po kayo sa akin. Ako ay maaaring magbigay sa iyo ng isang pagkakataon. Mahal na Emperador, ang matandang taksil na Yuhua ay masama ang puso. Huwag ninyong siyang paniwalaan. Ayos lang. Alam ko ang ginagawa ko, Emperador Yuhua. Basta't sa araw na ito, iwaksi mo ang iyong pagiging cultivator. At mamuhay bilang isang ordinaryong tao sa natitira mong buhay. Bibigyan kita ng isang pagkakataong mabuhay. Iwaksi ang aking cultivation. Maging isang mortal? Tama. Naibigay na ang pagkakataon. Kung magagawa mo, ay nasa iyo na yon. Anong pinagkaiba nito sa pagpatay sa akin? Kung hindi mo ako palalayain, wala akong magagawa kundi gumamit ng ibang paan. Wang Ting, ihanda ang aray. Isang Immortal Ascension Cauldron. Yuhua, matandang taksil. Nag-alay ka rin ng isang Immortal Ascension Cauldron. Tunay nga, kung baluktot ang sanga, baluktot din ang mga dahon. Para sa inyo, dapat akong maghanda ng husto. At ngayon, nagagamit na ito. Kung hindi pa sa pagbubukas ng formasyon at pagpapalabas ng Immortal Cauldron, bakit pa ako magpapangga at magtitiis sa inyo? Kahit tunay kang Supreme Emperor ngayon, hindi ka makakatakas. Yuhua, ang lakas ng loob mong gumawa ng ganyang demonyong gawain. Ilang taon na akong nakikipag-igma para sa Supreme Celestial Palace. Maamin na akong naitulong, bakit hindi ako? Ang maupo bilang Emperor? Ngayon, gagamitin ko ang sangkatauhan ng 3 realms bilang pampakulo sa Immortal Cauldron para makaakyat ako sa Great Emperor Realm. Ngayon, kayong lahat ay magiging pampataba sa aking pag-akyat. Hayop, paano mo nagawa? Hindi ka ba natakot sa parusa ng langit? Yuhua War God, huminto ka na. May pagkakataon ka pang bumalik. Parusa ng langit? Bumalik? Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang magiging tanging Panginoon ng 3 realms, ang tunay na langit. Sino ang magpaparusa sa akin? Sino ang magsasalita? Hanggat nandito ako, hindi mo magagawa ito. Emperor, Yaochi ay nagsisisi na. At Swanv, tutulungan kita. Hindi alam kung mabubuhay pa. Efan, ano ba ito? Hindi ko rin ito nakita dati. ito ay ipinagbabawal na bagay ng mga demonyo. Ang Immortal Cauldron ay nakakapagtunaw ng lahat ng buhay. Hindi ko inakala na si Yuhua, para lang maupo bilang Emperor, ay magiging ganito kasuklam-suklam. Gusto niyang gamitin ang lahat ng tao sa 3 realms bilang sakripisyo para makaakyat, kahit sa iyong Gate Emperor Realm. At Chaos Universe Staff, hindi mo ba ito mapipigilan? Hindi lang hindi mapipigilan. Gayon, kahit kami ay na-target na ng Immortal Cauldron, maaring matunaw anumang oras. Kung hindi lang personal na kumilos ang Emperor, mamamatay lahat kami ngayon. Pero hindi pa naalala ng Emperor ang lahat. Baka hindi niya kayang talunin ito. Kaya pala ang Emperor Ay hindi pa nakakapagbalik tanaw. Kaya pala. Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang tunay na Supreme Emperor ng 3 realms. Ang sumunod sa akin ay giginhawa. Ang laban sa akin ay mamamatay. Kasalanan ko ang lahat dahil ako ang nagpasyang dalhin ang Emperor dito. Gusto ko sanang pilitin si Yuhua na bitawan ang pwesto ng Emperor. Hindi ko inasahan na magiging ganito kalakas ang kanyang pagtutol. Kung hinayaan ko lang ang Emperor na magsanay pa sa mortal world, hindi siguro ganito ang kalalabasan ngayon. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano natin malalampasan ang panganib. Huwag kang mag-alala, Swanv. Nandito pa ang senior natin. Senior, pakiusap, mag-isip ka ng paraan para iligas ang 3 realms. Paano ko magagawa yon? Ordinaryong tao lang ako. Mga pagkakamali lang iyong mga nauna ako. Talagang nabaliw na kayo. Halos patay na kayo. Naniniwala pa kayong scammer na ito ang walang hanggang emperador. Kung talagang walang hanggang emperador siya, hindi kayo mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Senior, Ruyu. Huwag nang pilitin ang Emperador. Hindi pa siya nakakabalik ng alaala. At ang kalderong ito ay mahalagang sandata laban sa mga demonyo. Tumanggap na ng maraming madilim na enerhiya. Ang alaala ng Emperador ay hindi pa bumabalik. Kaya hindi niya ito kayang basagin sa kalagayan niya ngayon. Senior, totoo ba talaga iyan? Mukhang mahihirapan ang mga nilalang sa tatlong mundo. Panunuorin na lang ba natin na tunawin niya ang lahat ng tao sa mundo upang maging pataba para sa kanyang pag-unlad? Ito na yata ang kapalaran ng tatlong mundo. Kasalanan ko to. Nagtiwala ako sa matandang taksil na ito. Kaya naging ganito ang sitwasyon.
Hindi oras para sisihin. Sunugin natin ang lahat. At iligas ang emperador. Habang buhay pa siya. May pag-asa pa ang tatlong mundo. Paano naman kayo? Nakatali na kami sa kaldero ng pagkadiyos. Hindi na kami makakatakas. Ang magagawa na lang namin ay lumaban. Emperador, handa ka na ba? Sama-sama naming ililigtas ka. Tumakas? Hindi ganoon kadali. Ngayong araw, walang makakaalis dito, kahit langaw. Talunan. Yan Ruyu, lalaban ako. Mga walang kwenta. Kaldero ng pagkadiyos, tunawin mo sila. Matandang taksil na Yuhua, napakalupit at tuso mo. Inagamit mo ang mga nilalang ng tatlong mundo bilang pataba para sa sarili mong kapunlan. Ganitong gawain ng demonyo kahit maging emperador ka pa. Basura ka pa rin. Ang kapal na mukha mo, impostor. Naglakas loob kang husgahan ako? Tama lang, dahil dinungisan mo ako kanina. Bayaran mo lahat ngayon. Siklabin ang pamhuhuthot na ritual. Mamatay kayo. May aoy. Sa ilalim ng kaldero ng pagkadiyos, mawawasak kayo ng tuluyan. Ito ang kapalaran ng mga sumuway sa aking guro. Ang sakit, Yefan. Hindi ko na kaya. Senior, Diyos at Swan. Halos hindi na rin nila kaya. Ano ang pakiramdam? Panuorin ang iyong mga babae. Namamatay sa hap mo? Masakit, di ba? Emperador Yuhua, oras na para maging kaldero ng pagkadiyos ka. Kalakaran mo. Basagin. Bakit ang daling mabasag nitong kaldero? Isang suntok lang, nabutas na. Kaya, Paano ito nangyari? Ang aking Immortal Ascension Cauldron. Pagbalik ng emperador mula sa kanyang tribulation, hindi ko inaasahang ang kanyang kapangyarihan ay umabot na. Sa ganitong antas, kahit ang Immortal Ascension Cauldron ay kayang durugin ng isang suntok. Talagang hindi ka nagkamali sa pagtawag sa kanya ng senior. Ano ang nangyari? wala na. Ano pa ang mga paan mo ngayon? Isang suntok lang ang kailangan para durugin ang Immortal Ascension Cauldron. Kahit ang dating emperador ay hindi kayang gawin iyon. Siya. Ano talaga ang kanyang pagkatao? Ang mga kahangahangang kakayahan ng emperador, paano mo malalaman ang lahat? Tumanggap ka na ng 3. Tumanggap ka na ng 3, Yuhua. Sigurado ka bang papatayin mo ako? Hindi ninyo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Ano man ang sabihin mo, ngayon ay siguradong 3 ka. Kung gayon, huwag kang magali sa akin. Buksan ang malaking aray. Binuksan mo ang World Protection Grand Array. Talagang wala kang pinagbabatayan. Kayong lahat ang nagtulak sa akin. Bukas na ang malaking aray. Ang mga demon ng ibang dimensyon ay malapit nang dumating. Dahil ayaw ninyong bigyan ako ng pagkakataong mabuhay. Magkasama tayong mamatay. Three realms, sa wakas nakapasok na rin ako. Ang spiritual energy ng Three Realms ay talagang nakakalasing, karapat-dapat sa aming mga demon, na laging naghahangad sa lugar na ito. Yuhua, sa wakas naintindihan mo na. Huangquan Demon Emperor, iligtas mo ako. Mukhang hindi maganda ang kalagayan mo. Nasira ang Immortal Ascension Cauldron. Umabot ka na sa ganitong antas ng kapangyarihan. Hindi si Zhuanv ang gumawa nito. Siya. Hala, isang mortal. May ganitong kapangyarihan pa. Ano ba talaga ang pinagmulan mo? Baka matakot ka kapag sinabi ko, ito ang ating emperador ng Three Realms, ang pinakamataas na emperador ng Celestial Palace, ang Quan Demon Emperor. Pinapayuhan kitang umalis kaagad sa Three Realms, kung hindi, kapag kumilos ang emperador. Ang magiging kapalaran mo lang ay ang pagkalipol ng iyong kaluluwa. Tama ang sinabi niya. Umalis ka na agad at may iwasan mo ang iyong kamatayan. Siya ang pinakamataas na emperador. Hindi ba siya na-reincarnate na? Yuhua, ano ang nangyari? Isang simpleng reincarnation lang, hindi kayang pigilan ang senior. Ang mga paraan ng senior, paano malalaman ng mga tulad ninyong mga demon mula sa ibang dimensyon? Mula saan ka nang galing, bumalik ka na roon. Sage. Tama ang sinabi ninyong dalawa. Alis na ako kasama si Yuhua. Maaari kang umalis, iwan mo si Yuhua, ang matandang taksil. Demon Emperor, iligtas mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ginawa ko na ang sinabi ninyo. Binuksan ko na ang World Protection Array Gate. Ako na ay isa ng bahagi ng Demon World. May pasensya ang emperador ng langit, pero hindi ito walang hanggan. Umalis ka na sa 3 mundo. Sage, aminin kong naging bastos ako ngayon. Emperador ng kadiliman, iligtas mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ano, gusto mo talagang mamatay? Pwede kitang patayin ngayon din. Naku, baka nahalata na nila.
Bakit ganun? Ang lambot ng dingding ng immortalidad. Pang-papel lang. Tang, niloloko ka na. Hindi mo pa alam? Baka itong dingding ng immortalidad ay may ginawa na ang iba? Ah, kayo pala. Sabi ko na nga ba, kaya ninyong sirain ang dingding ng immortalidad, pero hinayaan ninyong makaalis ang emperador ng kadiliman ng impyerno. Akting-akting lang pala kayo. Ang dingding na ito ay madaling. Nakontrol ako at ang Diyosa na Yaochi. Imposibleng peki to. Baka kinain ng emperador ng langit ang enerhiya sa loob ng dingding. Naglakas loob kayong mandaya sa akin. Ngayong araw na ito, gagawin ko kayong mawala ng tuluyan. Magsaliksik ka muna bago ka magdesisyon. Sigurado ka bang hindi ito ang dingding ng immortalidad? Sigurado ako. Ang sira-sirang dingding na ito, winasak na matanda ang pinagmulan nito. Naging ordinaryong bagay na lang. Kalokohan, ang dingding ng immortalidad ay kayamanan ng aming lahi ng mga demonyo. Sumipsip ito ng libu-libong taon ng dugo at kasamaan. Paano ito nagiging ganun kahina? Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ninyo. Pero ngayong araw na ito, kailangan ninyong mamatay. Ikaw lang. Walang kwenta ang pagmamatigas mo. Bukas na ang malaking formation. Ang tatlong mundo ay magiging pag-ari na ng aming lahi ng mga demonyo. At ikaw, naglakas loob kang mandaya sa akin. Bilang emperador ng kadiliman, hahayaan kitang matikman ang lahat ng paraan ng pagpapahirap ng aming lahi. Hahayaan kitang humingi ng kamatayan. Pero hindi mo ito makakamit. Yefan, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Sana maging epektibo ang Emperatrice. Nagpapanggap ka pa rin? Mamatay ka na. Ikay lang, karapat dapat ka bang lumaban sa emperador ng langit? Ako ang hara sa iyo. Huwag kayong mag-alala, ngayong araw na ito, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Mamatay kayong lahat. Nakaabot ka sa antas ng dakilang emperador? Impossible. Ang tatlong mundo ay matagal na. Hiniwalay ng aming lahi ng mga demonyo gamit ang pinakamakapangyarihang paan. Sa ngayon, imposibleng umabot sa antas na mas mataas pa sa dakilang emperador. Sa mga nakaraang taon, impossible ring umabot sa antas ng dakilang emperador. Paano mo nagawa? Narito ang emperador ng langit. Kahit anong paan ang mayroon ang inyong lahi ng mga demonyo. Wala yon sa kanya. Emperador ng kadiliman, huwag kang padadala sa kanila. Ang batang ito ay isang ordinaryong tao lamang, isang manloloko. Nakaating lang siya sa ganitong punto dahil sa swerte. Muntik na akong madala ng sinasabi ninyo. Sinasabi ninyong malakas siya. Bilang emperador ng kadiliman, gusto kong subukan kung gaano siya kalakas. Pinakiusapan na namin kayo ng husto. Bakit kayo napaka-insistente? Tumigil ka sa pagsasalita. Harapin mo ang pinakamalakas kong atake. Lalamunin ng kadiliman ang mundo. Naku. Ano nang gagawin? Noong nakaraan, pinilit na emperador ng langit na gamitin ang kanyang lakas para basagin ang Immortal Ascension Cauldron. Malamang, ubos na rin ang kanyang lakas ngayon. Talagang hindi siya katatanungan ang emperador ng demonyo. Kailangan muna nating umalis sa mapanganib na lugar na ito. Hintayin muna nating maibalik ang kanyang memorya, saka tayo makikipaglaban sa mga demonyo. Mandurugas na manggagamit. Pagpuputol-putulin kita. Yuhua, ipahuli ang mga iyon. Emperador ng demonyo. Ngayon, ang Great Three Realms Protection Array ay nabuksan na. Sa loob ng 5 araw, ang Three Realms at ang Demon Realm ay magiging isa. Tiyak na sasalakay ang hukbo ng mga demonyo sa Three Realms. Sa oras na yon, ang Three Realms ay magiging isang dagat ng dugo. Sasalakay ang mga demonyo, magiging dagat ng dugo ang lahat. Ano nang gagawin natin? Kasalanan nito ni Yuwa, ang matandang asong yun. Nakipagsabwatan pa siya sa mga demonyo. Kapag nahuli ko siya, dudurugin ko siya hanggang sa maging abo. Yefan, may ideya ka ba? Kahit ang mga makapangyarihang tulad ni Ninth Heaven Mystic Maiden ay wala nang magawa. Ako, isang karaniwang mortal lang, ano nang magagawa ko? Masyado naman akong pinakakatiwalaan. Darating ang sundalo, may pananda tayo. Darating ang tubig, may lupa tayong panakat. May paraan din tayo. Mukhang kailangan na talagang gamitin ang paraang iyon. Anong paraan? Bago mag-incarnate sa emperador ng langit, nagtago siya ng isang kapangyarihan sa Supreme Celestial Palace. Kapag nabawi mo ang kapangyarihang iyon, Tiyak na kayang-kaya mong labanan ang mga demonyo. Pero, para ma-absorb ang kapangyarihang ito, kailangan. ano nang kailangan? Sabihin mo na, kailangan na hindi bababa sa 3 babae na nasa 5th realm na para makipag-dual cultivation para lang. Dual cultivation. Ay, hindi pwede. Nangako ako. Na si Miaoy lang ang mamahalin ko habang buhay. Hindi ko magagawang magtaksil sa kanya. Pakiusap, emperador ng langit, isipin mo ang buong 3 realms. Kapag sinalakay ng mga demonyo, magiging paraiso nila ang 3 realms. Ang Yaochi ay handang tumulong. Senior, kung para sa 3 realms ito, handa po akong tumulong. Ay, hanap na lang kayo ng iba. Walang ibang makakayanan ang kapangyarihang ito kundi kayo. Yefan, alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero ngayong may panganib sa Three Realms, hindi kita pwedeng ipagkait. Lupain mo ang iyong tungkulin. Iligtas mo ang Three Realms. Hindi kita pagagalitan. Miaoy. Payag ako sa bagay na ito. Huwag nang patagalin pa. Magmadali tayong umalis. Yefan, maaga kayong umuwi. Nandito nga kayong nagtatago. Wang Teng, Jiang Yuyan. Bakit kayo naging ganito? Ano nang ginagawa ninyo rito? Ano nang ginagawa namin? Si Yefan, kasabot ang Mystic Mavern at ang iba pa. Kaya nga nandito kami para makiganti. Dahil kayo ang dahilan ng kalagayan namin ngayon. Nasaan si Yefan? Pakitawag siya para sa akin. Gusto ng Emperor na patayin siya ng personal. Huwag ninyong asahan, hindi ko sasabihin sa inyo kung nasaan siya.
Hindi mo kami sasabihan? Ayos lang. Basta't mahuli ka. Hindi magtatagal at lalabas din si Yefan. Si Yefan ay ang dakilang emperador. Kung sasaktan ninyo ako, hindi niya kayo palalampasin. Ang dakilang emperador, isang manloloko lang, nagmamalaki pa. Kahit natutuo siyang dakilang emperador, basta't nasa amin ka, wala siyang magagawa kundi magalit. Hulihin siya. Bitawan ninyo ako. Huwag sumuko, Zhuanv, isang hakbang na lang. Wala namang kapangyarihan na naiwan ng emperador. Ano ba talaga ang gusto mo? Nandito na ang emperador. Ano pa ang kailangan mong kapangyarihan? Kapag naalala na ng emperador ang lahat ng problema ngayon, ay malulutas. Ito pala ang paraan mo. Maligayang pagbabalik, Emperador. Emperador, amoy demonyo. Tiyak na si Miss Anne ay. Kinuha ng mga demonyo. Mga hamak na demonyo naghahanap ng kamatayan. Sumama kayo sa akin. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Miaoy. Yefan, tumawag ka rin. Wang Ting, kayo ba ang kumuha kay Miaoy? Nasaan siya? Sasabihin ko sa inyo kung may mangyari kay Miaoy. Lahat kayo ay mamamatay. Kung gusto mong mabuhay si An Miaoy, pumunta ka sa aming Wang family. Kung hindi, papatayin ko si An Miaoy. Pero, may lakas ka bang pumunta? Emperador, malamang na si Wang Peng at ang kanyang mga tao ay sumama na sa mga demonyo. Tiyak na ito ay bitag ng mga demonyo. Para sa inyo. Mga hamak na demonyo lang yon. Tama, sa lakas ng Emperador ngayon, hindi hamak ang mga demonyo. Tama ka, Sinyo Sister, handa talaga siyang iligtas siya. Papunta na siya rito. Kapag dumating na siya, ibibigay natin sa kanya ang lason mula sa emperor ng mga demonyo. Sila ang gumawa sa atin ng ganito. Kaya dapat siya rin ang magbayad. Hindi ko dapat isama si Yefan sa problema. Tatakas ka. Kung tatakbo ka pa, babaliin ko ang mga binti mo at guguhitan ang mukha mo. Tumigil na kayo. Huwag nang magkamali pa. Si Yefan ay ang emperador. Ang bayani ng tatlong mundo. Siya lang ang makakapagtanggol laban sa mga demonyo mula sa ibang lupain. Upang maging ligtas ang tatlong mundo kung papatayin niyo siya. Lalong magwawala ang mga demonyo, magiging impyerno ang mundo. Hindi niyo kayang isipin ang mga kahihinatnan. Iyano naman. Mga tao pa ba kayo ng tatlong mundo? Tatlong mundo? Ginawa na kaming mga demonyong tao ni emperador ng mga demonyo. Ano ang kinalaman namin sa buhay ng tatlong mundo? Mga tao kayo pero ayaw nyo. Gusto nyo maging halimaw na hindi tao, hindi demonyo. Ang kapal nyo na mukha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakasala kay Yefan. Kung hindi kami nagkasala kay Yefan, hindi kami mapapariwara. Hanggang ngayon, ikaw ang dahilan, ang cute-cute mo. Kung hindi dahil sa'yo at kay Yefan. Naging emperador ng langit na sana ang master ko at kami. Mga dakilang tao, pangalawa lang sa kanya. Magiging sagana kami sa kayamanan at kaangyaan. Hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Kukolektahan ko muna ang tubo. Kung malaman ni Yefan na sinaktan nyo ako, hindi kayo palalampasin yan. Huwag kang mag-alala. Tinipon na ni emperador ng mga demonyo ang hukbo ng mga demonyo. Mamamatay si Yefan ng walang libingan. Ano kaya ang sasabihin ni Yefan kapag nakita kanyang? Ginawa kitang pangit na halimaw. Magugustuhan pa kaya niya to? Huwag. Bitawan mo ako.
Tingnan mo ang itsura mo, pangit na halimaw ka na. Sa tingin mo, mamahalin ka pa ni Yefan. Lalabanan kita. Pagkatapos nito, sino pa ang magmamahal sa'yo? Sayang naman. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng mukha. Kung gusto mo, junior brother. Pwedeng-pwede ka muna bago dumating si Yefan. Nasira na ang mukha. Nasira man ang mukha, nandyan pa ang katawan, junior brother, senior sister. Narinig ko si An Miaoyi hanggang ngayon. Malinis pa ang katawan, hindi pa nababastos. Talaga? Magsisinungaling ba ako sa'yo, senior sister? Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Tumigil ka. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Kay Miaoy. Gagawin kong libo-libong piraso kayo. Siyempre naniniwala akong kaya mong patayin kami. Pero bago iyon, naniniwala akong kaya ko siyang isama sa kamatayan. Pakawalan mo si An Miaoy. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Umalis kayo. Pagkatapos ngayon, ang buong tatlong mundo ay magiging sa amin na. Bakit kami alis? Ikaw pa ang sumira sa amin ng ganito. Ngayon, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Anong gagawin mo? Depende kung gaano mo siya kamahal. Inumin mo ito, pakakawalan ko siya. O ngayon din, papatayin ko na siya. Huwag, emperador, siguradong may lason ang gamot na yan. Kapag ininom mo yan, mamamatay ka. Hindi pwedeng mawala ka sa tatlong mundo, hindi pwedeng mawala ka sa walang hanggang palasyo. Kailangan ka ng mga tao. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa lahat. Yefan, huwag mo akong intindihin. Tama 6-1, nandito na ang pagsalakay ng mga demonyo. Ang tatlong mundo ay dapat mag-focus sa iyo. Huwag kang magpadala sa emosyon. Anong ginagawa mo? Yefan, naubos na ang pasensya ko. Ano ang pipiliin mo? Pumapayag ako. Bakit ka ganoon kasinungaling? Bakit mo kinain? Dahil mahal kita. Tumigil ka na. Miaoy. Nangako ako sa'yo dati, hindi na kita pahihirapan ulit. Paumanhin, nasira ko ang pangako ko. Ang ganda ng eksenang ito ng pag-ibig. Sayang mamamatay ka na. Yuhua, nakipagsabuatan ka sa mga demonyo. Binuksan mo ang Get Boundary Formation. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Anong parusa? Sa mundong ito, walang makakapaghukom sa akin. Kapag dinala ko ang mga ulo ninyo, kay Huang Quan Demonic Emperor, mula ngayon, ako pa rin ang walang hanggang emperador ng tatlong mundo, ako ang langit. Walang makakapaghukom sa akin. Ikaw na isang kriminal sa tatlong mundo. Anong karapatan mong maging emperador? Nangangarap ka lang, hindi ka karapat dapat maging aso ng emperador. Mga langgam na matatalas ang dila. Ipakita ko sa inyo ang lakas ko bilang isang demonyo. Emperador, kakabalik lang na memorya mo. Hindi ka dapat lumaban. Kami na ang bahala sa kanya. Hindi niyo siya kayang talunin. Ako na lang. Ikaw naman Daraya, nag-enjoy ka pa sa pagpapanggap. Ano? Hindi ko na lang sasabihing peke ka. Kahit na ikaw pa ang Heavenly Emperor, ano naman ang magagawa mo? Ang ininom mong pill kanina ay ang heart-devouring pill ng mga demonyo. Pagkatapos inumin, walang makakapaggamit ng lakas. Daranas ng paanglanggam na kumakain ng puso hanggang sa mamatay. Paano ka makikipaglaban sa akin? Patayin na kita. Ito ba ang lakas mo?
Pagkatapos mong magpakahirap magbago bilang demonyo, basura. Hindi ka ba nalason? Paano? Malinaw na ininom mo ang heart-devouring pill na may lason ng demonyo. Kahit ang Heavenly Emperor ay malalason, paano mo nagawa? Akala mo ba nagpasarap lang ako sa isang siklo ng reinkarnasyon, isang maliit na heart-devouring pill? Ano ang magagawa nito sa akin? Imposible, hindi ako naniniwala. Iyak na pinipilit mo lang ang huling lakas mo. Ngayon ipapakita ko ang tunay mong anyo, patayin kita. Patayin na kita. Hindi mo ako pwedeng patayin. Sumali na ako kay Huang Quan. Demonyong Emperor, papatayin mo ako. Si Huang Quan demonyong Emperor, at ang mga demonyo ay hindi magpapatawad sa iyo. Ngayon, walang makakapagsagip sa iyo, sabi ko. Heavenly Emperor, nagtanong ka ba sa akin bago pumatay ng tao ko? Dumating ka na, matagal na kitang hinihintay. Pakawalan mo siya. Sasabihin mo lang at pakakawalan. Mawawalan ako ng mukha. Ang lakas ng loob mo. Kahit ikaw pa ang Heavenly Emperor ng tatlong mundo ngayon, hindi mo maiwasan ang kamatayan. Mga anak ng mga demonyo, makinig kayo. Ngayon, duguan ninyo ang tatlong mundo. Isang grupo ng mga manok at asong walang kwenta. Ito ba ang ipinagmamalaki mo? Mga manok at asong walang kwenta. Sapat na para patayin ka. Ganoon ba? Ngayong nakita mo na ang tunay kong katauhan. Bakit hindi ka lumuhod? Mga hamak na langgam. Naglakas loob kayong ipaluhod ako sa inyo, demonyong Emperor. Lumuhod. Baka ang lakas mo ay umabot na sa antas na iyon. Kung ang sinasabi mo ay ang sacrificial dowry, yun nga. Heavenly Emperor, kahabagan. Sa totoo lang, sa antas ko ngayon. Hindi na dapat ako masyadong manghimasok sa mundo. Kasawian palaging may tumatapak sa aking ulo, ang dragon ay may balahibo sa ilalim. Kapag hinawakan, siguradong mamamatay. Yafan, wag mo akong tingnan, nasira ang mukha ko, pangit na ako. Saan ka ba nagkaroon ng kapansanan? Tingnan mo ulit. Gumaling na talaga. Handa ba kayong sumunod sa akin? Handa kami. Titira tayo sa isang liblib na lugar, malayo sa tatlong mundo. Ako lang ang magiging Diyos.